Celebox. Si Jenny Garcia, laki sa hirap pero naniniwala sa linyang ang taong masipag ay nakakamit ang pangarap. Dahil dito'y araw-araw siyang naglalako ng chicharon, makaipon lang ng pera para maipagpatuloy ang pag-aaral ng kolehiyo dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang niya. Subalit isang araw habang naglalako ng chicharon, hindi niya inaasahang makarinig ng pag-iyak ng sanggol sa damuhan. Para maidala ang sanggol sa ospital, pumara siya ng isang sasakyan. Pero nang huminto ito sa harapan niya, laking gulat niya nang bumaba ang driver. Ito pala si Rafael Sarmiento, ang CEO ng isang beach resort. Ang lalaking iniligtas niya noon sa pag-aakalang nalulunod ito. Pero hindi niya inaasahang aalukan siya nito ng kasal sa halagang 100 milyon sa gitna ng dagat pero tinanggihan niya ito sa pag-aakalang scammer. Ngayong nagtagpo muli ang landas nila dahil sa sanggol, tatanggapin ba ni Jenny ang kasal na inaalok ni Rafael? Chicharon! Chicharon kayo dyan! Mura lang mga ate, kuya! Kaya bumili na kayo ng chicharon ko para mabuo na ang araw nyo! Nakangiting paglalako ni Jenny ng chicharon sa gilid ng daan. Tagaktak na nga rin ng pawis ang noo niya kaya panay ang punas niya sa noo gamit ang maliit na towel sa balikat niya. Si Jenny Garcia ay 26 na taong gulang. Masipag at masiyahing tao kahit lugmok sa kahirapan. Nag-iipon siya ng pera para mapag-aral ang sarili ng kolehiyo sa susunod na pasukan dahil hindi sapat ang kinikita ng mga magulang niya. Kaya araw-araw siyang naglalako ng chicharon, tag-ulan man o tag-initang panahon. Pagdating naman sa pisikal na kaanyuan, ay hugis bilog ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay parang mga bituin na nagniningning, katamtaman ng tangos ng ilong at mapupula ang labi. Morenang-morena ang kulay ng balat. Kulay itim naman ang straight niyang buhok na hanggang balikat. Ang height niya ay 5'3". Hindi man siya biniyayaan ng katangkaran, at least bawi naman sa kagandahan ng loob at panlabas. Napahinto lamang si Jenny sa paglalako nang biglang may humintong kotse sa tapat niya. Lumabas ang isang driver. "Manong, magandang tanghali po. Bibili po ulit kayo ng chicharon?" Nakangiting tanong ni Jenny sa matandang suki niya. Halos araw-araw nga itong bumibili sa kanya. "Oo, iha. Bibilin ko na lahat ng paninda mo para makapagpahinga ka ng mas maaga ngayon." Tugon ng matanda sa kanya. Halata ng mga kulubot sa mukha at kung kikilatisin ay 65 taong gulang ito. Sa mukha't tindig pa lang ay masasabi mo ng masipag at maaasahan ito. Lumiwanag ang mukha ni Jenny sa narinig. Talaga po, Manong? Nako, first time po ito na mauubos agad ang mga paninda ko sa loob ng isang araw, kaya maraming salamat po. Masayang sinabi niya. Napakamot naman sa ulo ang matanda kahit wala itong buhok sa ulo. "Ang totoo niyan, iha, ang boss ko nagpapabili ng chicharon. Masarap daw kasi ang chicharon mo." Paliwanag ng matanda sa kanya. Talaga po? Ang bait naman po ng boss niyo. Nasa loob po ba siya ng kotse ngayon? Magpapasalamat lang po ako sa kanya. "Nako, iha, nasa trabaho na siya. Pero nung isang araw ay kasama ko siya. Nakita ka nga niya, iha, habang naglalako eh." Nakangiting sagot ng matanda sa kanya at parang kinilig pa ito sa huling sinabi. Kahit hindi na pasalamatan ni Jenny ang boss ni Manong, ay masaya pa rin siyang umuwi sa bahay nila. Baka sa susunod na araw ay kasama ulit ni Manong ang boss nito, kaya makakapagpasalamat na rin siya rito dahil ito pala ang suki niya. Kinabukasan nasa isang beach resort siya para maglako ng chicharon. Malapit siya sa dagat ngayon kung saan marami ang mga tao. Mabuti na lang mabait ang may-ari ng beach resort kaya pinayagan siyang maglako. Halos konti pa lang naliligo sa dagat kaya marami na rin ang bumibili sa kanya. Nang biglang may sumigaw na isang babae sa paligid nila. "May nalulunod! May nalulunod na isang lalaki!" Sigaw nga nito na ikinagulat at taranta ng mga tao. Nang narinig yun ni Jenny, pansin nga niyang isang lalaki na parang kinakain na ito ng malalakas na alon.
Dahil pinalaki siya ng mga magulang niya na maging matulungin sa mga taong nangangailangan ng tulong, ay hindi nagdalawang isip si Jenny na sagipin ng lalaki. Kaya naman iniwan niya ang mga paninda niya sa buhangin. Nang nasa dagat na rin siya, ay ramdam niyang napakalamig na tubig. Basa na rin ang buong katawan niya. Sumisid na rin siya sa kailaliman ng dagat para sagipin ng lalaki. Pero makalipas ang ilang minutong paglalangoy, ay medyo malayo na rin ang narating niya hanggang sa napansin niyang nakalutang na pala ang lalaki sa ibabaw ng tubig. Nang nakalapit na rin siya rito, ay agad niyang inilagay ang braso sa bandang leeg ng lalaki para makabalik sila. Pero nang nagsisimula na rin siya sa paglangoy habang hinahatak ang katawan ng lalaki, ay nagulat na lamang siya nang narinig ang boses nito. Miss, sandali. Hindi ako makahinga. Miss, nasasakal ako. Sigaw ng lalaki sa kanya kaya't napatigil siya sa ginagawa. Gulat ang mukha niya nang binalingan ng lalaki. Pero nang nagkatinginan sila, ay napansin niyang nagulat din ito sa kanya. Miss, bakit nandito ka? Hindi ka ba naglalako? Hindi natapos ng lalaki ang sasabihin nang biglang nagsalita si Jenny. Hindi ba nalulunod ka? Bakit marunong ka palang lumangoy? Hindi makapaniwalang tanong ni Jenny. Bahagyang napatawa at napapailing ang lalaki sa kanya. Nalulunod? Hindi ako nalulunod, miss. Pasensya na kung inakala mong nalulunod ako. Ganun lang talaga ako kapag nasa dagat. Sumasabay ang katawan ko sa lakas ng mga alon dahil marami akong iniisip na problema. Kinakalma ko lang ang isip ko. Sagot ng lalaki sa kanya bago pinasadahan ng palad ang basang buhok nito. Sarkastikong napatawa si Jenny nang may inis. Alam mo, dahil sa pagpapakalma ng isip mo, maraming nag-akalang nalulunod ka. Sana naman naging mukhang masaya ka o tumatawa man lang habang tinatangay ka ng mga alon para hindi namin naisip na nalulunod ka. Napapailing na sad ni Jenny sa lalaki. Lalangoy na sana siya para bumalik at iwan ang lalaki sa gitna ng dagat pero napatigil siya nang hawakan nito ang bewang niya sa kailaliman ng dagat. Ohoy! Teka! Anong ginagawa mo, mister? Bitawan mo ang kamay mo sa bewang ko! Usal ni Jenny, subalit ang lalaki ay hindi pa rin siya binibitawan. Sa tingin ko, nahanap ko ng solusyon sa problema ko. Nakangising sinabi ng lalaki na ikinataas ng kilay ni Jenny. Di congrats at pwede ba? Bitawan mo na ako! Maglalako pa ako ng chicharon! Hindi ka pa pwedeng umalis dahil ikaw ang solusyon sa problema ko. Pigil ng lalaki sa kanya. Nang marinig yun ni Jenny ay napakunot noo siya. Anong sinabi mo? Ako ang solusyon sa problema mo? Bakit? Ano bang problema mo at dinadamay mo pa ako? Pagtataka niya sa gitna ng paghampas ng mga alon sa katawan nila. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, miss. Are you willing to marry me? For 50 million? Diretsahang tanong ng lalaki sa kanya. Dahil sa narinig ni Jenny, ay hindi niya naiwasang manlaki ang mga mata niya. Hindi nga rin siya makapagsalita dahil sa gulat. Ilang segundo nga siyang natahimik. Silence means yes, miss. Pasensya na, wala akong dalang singsing ngayon, kaya ito na lang ang gagawin ko. Sambit ng lalaki bago inilapit ang mukha nito sa kanya at ilang sandali lamang ay nagulat siya nang halikan nga siya nito sa labi. Isang mabilisang halik lang naman ang ginawa ng lalaki. Pero si Jenny ay halos lumabas ang dalawang mata dahil sa sobrang gulat. Napahawak siya sa labi niya. Bakas rin sa mukha niya ang galit at iritasyon kaya hindi niya pa naiwasang sabunutan ang buhok ng lalaki. Walang hiya ka? Bakit mo ko hinalikan? Pumayag ba ako sa alok mo, ha? Pumayag ba ako? Ang dami ko ng problema sa buhay ko tapos isasama mo pa ako sa problema mo? Galit na sigaw ni Jenny sa lalaki nang sinasabunot pa rin ang basang buhok nito. Miss, bitawan mo ang buhok ko. Kung kulang pa sa'yo ang 50 million, 100 million ang bibigay ko sa'yo. Pumayag ka lang sa inaalok ko. Sigaw ng lalaki sa kanya. Nang nakahawak na rin sa dalawang braso niya, matigil lang ang pagsasabunot niya rito. Inis na napatawa si Jenny. 100 million para maging bride mo? Alam mo, mister, manhid ako minsan pero hindi ako bobo para patulan ng gusto mong mangyari. Paano kung scammer ka pala? Ang laking halaga ng 100 million, no?
At uso pa ngayon ng pangbubudol. Singhal niya sa lalaki nang tumigil na rin siya sa pagsasabunot ng buhok nito. Anong sinabi mo, miss? Scammer? Sa gwapo kong ito? Mukha na ba akong scammer sa paningin mo? Napapailing na tanong ng lalaki. Pasensya na, mister. Alam kong gwapo ka pero malaki ang trust issue ko sa mga taong hindi ko kilala. Seryosong sagot ni Jenny. Kung ganon, miss. Ako nga pala si Rafael Sarmiento. Ngayong kilala mo na ako. May trust issue ka pa rin ba sa akin? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Si Rafael Sarmiento ay 30 taong gulang, ang CEO ng beach resort at para mapasa kanya ang mana at ari-arian na ipapangalan ng lola sa kanya ay kailangan niya munang magpakasal dahil maaaring mapunta sa iba ang mana kung wala siyang may papakilala na asawa. Subalit sadyang hindi naniniwala ang babae sa kanya dahil inaakala nitong scammer siya. Hindi lingid sa kaalaman ni Jenny na ito pala ang suki na gusto niyang pasalamatan. Ubod ng gwapo at karisma ito. Mapang-akit ang mga mata. Matangos ang ilong. Mukhang mapupula at malalambot ang labi. Makinis ang muka. Tama lang ang pagkahugis ng panga. Ang katangkaran nito ay umaabot sa 6'1". Matipuno ang katawan na akalain mo ay araw-araw itong nasa gym. Ewan ko sa'yo, maiwan na kita. Baka ipakain pa kita sa pating dito eh. Tinapunan muna ng masamang tingin ni Jenny ang lalaki bago siya sumisid pabalik. Napatawat na pailing na lamang si Rafael habang pinagmamasdan siyang lumalangoy pabalik. Gabi na nang nakauwi si Jenny sa simple't maliit nilang bahay. Medyo maputik sa loob dahil umulan ng malakas kagabi. Malapit din sa dagat ang bahay nila. Ate, bakit hindi ka pumayag? Bakit hindi mo ginamit yung utak mo? My gosh ate, 100 million na yun. Malaking pera na. Naging bato pa. Kung pumayag ka, edi sana mayaman na tayo ngayon. Makakapagpatayo na rin sana tayo ng malaking bahay na may aircon pa. Saad ni Dahlia sa kanya nang naikwento niyang nangyari kanina. Si Dahlia Garcia ay 18 taong gulang, ang nakababatang kapatid ni Jenny. Aba Dahlia, sinasabi mo bang bobo ang ate mo dahil hindi ko tinanggap yung 100 million na maging asawa niya? Paano kung scammer palang lalaking yon at kapag kinasal kami at nag-honeymoon ay baka kunin niya pang laman ng loob ko para ibenta? Baka umiyak na lang kayo dyan kapag nalaman yung isang bangkay na pala ako. Nakapamewang na saad ni Jenny sa kapatid. Napailing na lamang ang kapatid niya bago nagsalita ulit. Pero ate, nagpakilala ba sa iyo yung lalaki? Nalaman mo ba ang pangalan niya? Napaisip muna sandali si Jenny nang biglang may naalala siya. Rafael Sarmiento. Walang ganang sagot niya sa kapatid. Rafael Sarmiento? Tunog gwapo't mayaman ang pangalan niya. Teka, isa-search ko nga sa Google. Saad ng kapatid niya at sabay kinuha ang lumang cellphone sa bulsa ng shorts nito. Dahil sa kuryosidad, ay lumapit siya kay Dahlia para pasimpleng sumilip sa cellphone nito sa pagtitipa ng pangalan ng lalaki sa search box. Nang ma-search nito ang pangalan sa Google, ay halos mabitawan pa nga ng kapatid niya ang cellphone sa kamay nito dahil sa nalaman. Si Jenny naman ay napatakip pa ng bibig. Ate, ito ba ang itsura ng lalaking tinutukoy mo? Gulat na baling ni Dahlia sa kanya. Siya nga, Dahlia. Nauutal niyang sagot. One of the most successful businessman. The CEO of a well-known beach resort at marami pa siyang ibang negosyo. Manghang sambit ng kapatid niya nang mabasang isang article sa internet tungkol kay Rafael. Hindi siya scammer ate, kundi isang bilyonaryo. Baling ulit ni Dahlia sa kanya. Di isang bilyonaryo na siya pero ang yabang ng lalaking yun. Hindi pa nga ako nagsasalita kung papayag ba ako sa offer niya o hindi. Hinalikan ba naman agad ako sa labi? Silence means yes daw. Ang kapal talaga ng muka. Naiinis na saad ni Jenny. Sobrang ang pagkainis niya sa lalaki dahil ninakaw ba naman ang first kiss niya. Ang hiling lamang niya ay sana'y hindi na magtagpo muli ang landas nila. Kinabukasan, maagang gumising si Jenny para maglako ng chicharon. May mga estudyanteng dumadaan kaya napapahinto ang mga ito para bumili. Medyo malayo na ang napuntahan niya.
Mag-aalas 12 na rin ng tanghali kaya sobra na ang init ng panahon. Ilang sandali lamang ay napahawak na lamang siya sa puson nang makaramdam ng pagkaihi. Mahirap pa naman pigilan ng pantog kaya nang mapadaan siya sa matalahib na lugar at wala pang taong dumadaan, ay walang pag-aatubiling pumunta siya sa malalaking damo at huhubaran na sana niya ang kaniyang kulay itim na pants nang biglang napatigil siya nang makarinig ng ingay. Teka, bakit nakakarinig ako ng pag-iyak ng sanggol? Imposible namang may sanggol dito sa damuhan. Baka iba lang. Hindi natapos ni Jenny ang sasabihin nang makarinig ulit ng pag-iyak ng sanggol. Dahil sa kuryosidad ay humakbang siya para puntahan kung saan nanggagaling ang ingay. Napahinto siya sa isang nakatambak na mga basura hanggang sa may nakita siyang isang maliit na karton. Nanginginig pa ang mga kamay niya nang binubuksan ito. Nang tuluyan ang buksan niya ito, ay hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya. Diyos ko! Bakit may kawawang sanggol dito sa damuhan? Gulat na sambit ni Jenny at marahang kinuha niya ang sanggol sa maliit na karton. Kung kikilatisin ay halos 3 buwan pa lamang ito. Walang tigil pa rin ang pag-iyak ng sanggol habang karga ito sa braso ni Jenny. Ramdam niya na medyo mainit ang katawan nito. Nako baby, nilalagnat ka pa yata. Huwag kang mag-alala ha, dadalhin kita sa ospital. Pag-aalalang sambit ni Jenny. Kasalukuyang nasa gilid ng kalsada siya ngayon nang biglang may napansin siyang isang kotseng paparating. Kaya halos magpagitna pa siya sa daan para huminto lang ito. Nagtagumpay naman siya dahil huminto ito sa harapan niya. Pero laking gulat niya nang lumabas ang driver sa magarang kotse nito. Miss, alam mo bang nagmamadali ako? Bakit pumapagitna? Napatigil sa pagsasalita si Rafael nang mumukaan siya. Hindi ko akalaing magtatagpo muli ang landas natin pagkatapos mong sabunutan ang buhok ko kahapon. Manghangsad pa nito sa kanya at bakas din sa mukha ang pagkagulat. Subalit si Jenny wala sa oras ngayon para makipagtalo kaya imbis na patulan niya si Rafael ay ibinigay niya rito ang mga paninda niyang chicharon. Takang hinawakan naman ito ni Rafael. Kung may sasabihin ka pa, mamaya mo na ituloy. Ipasok mo muna yung mga paninda ko sa likod ng kotse mo. Tulungan mo muna akong magdala tong kawawang sanggol sa ospital. Pakiusap ni Jenny. Ngayon nga lang napansin ni Rafael na may karga pala siyang sanggol. Hindi naman nagdalawang isip si Rafael na tulungan ito na maidala sa ospital. Mabilis ang pagmamaneho ni Rafael sa kotse, kaya hindi pa nag-iisang oras ay nakarating na agad sila sa pinakamalapit na ospital. Pagpasok nila sa loob ng ospital, ay agad humingi ng tulong si Jenny sa isang nurse. Agad namang kinuha ng nurse ang sanggol sa braso niya para dalhin ito sa isang room para bigyan ng aksyon. Makalipas ang halos kalahating oras na paghihintay ni Rafael at Jenny, ay biglang bumukas ang pintuan ng room. Napatayo sila mula sa pagkakaupo nang lumabas ang nurse. Ma'am, sir, wag na po kayong mag-alala. Medyo bumaba na rin ang lagnat ng anak niyo, pero kailangan muna niyang manatili ng ilang araw dito sa ospital. Pagbabalita ng nurse sa kanila. Hindi naman maiwasang magulat ng dalawa nang mapagkamalan silang mag-asawa. Nurse, hindi ko asawang lalaking to. Pagtatama ni Jenny. Ganun po ba, ma'am? Pasensya na po. Akala ko mag-asawa kayo eh. Napapakamot sa ulong sagot ng nurse pero nagsalita ulit ito na ikinakabado ni Jenny para sa kalagayan ng sanggol. Pero base sa obserbasyon namin sa kalusugan ng sanggol ay mahina ang immune system niya. Isa rin siguro sa dahilan ay mababa ang timbang niya kaya kailangan ng buong atensyon sa tamang pag-aalaga ng sanggol katulad ng proper nutrition niya. Dagdag ng nurse bago sila iwan ito. Napatulala na lamang si Jenny at hindi niya maiwasang maawa sa kalagayan ng sanggol. Hindi niya pa mawari kung bakit may ganong klaseng mga magulang na iiwan na lang basta-basta ang anak sa damuhan na parang isa itong basura na itatapon na lang bigla. Ilang sandali lamang ay napatigil sa pag-iisip si Jenny nang biglang nagsalita ang katabi niya. Miss, siguro naman pwede na akong umalis ngayon dahil baka pagpunta ng asawa mo rito ay isipin pang may namamagitan sa atin at sabihin pang kabit mo ko. Saad ni Rafael sa kanya. Aalis na sana ito sa harapan niya pero
Agad na higit ni Jenny ang kulay asul na necktie nito, kaya napatigil ito sa paghakbang. Inis na napabaling si Rafael sa kanya. Ano na naman ba, miss? Ang hilig mo talagang manakal. Napapailing na sambit nito nang inaayos ang necktie sa leeg. Wala akong asawa at yung sanggol ay nakita ko siya kanina sa damuhan ng umiiyak. Mabuti na lang nakita ko siya kanina, kung hindi. Baka ano pang nangyaring masama sa kanya. Hindi ko akalain na may ganong klaseng mga magulang pala na kayang abandonahin ang sariling anak. Halos nahirapan pa si Jennings sabihin ang huling pangungusap. Nang narinig ni Rafael ang sinabi niya, ay nagulat ito at hindi pa makapaniwala. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Kailangan ng sanggulang tulong mo. Ang tulong natin. Alam kong marami kang pera kaya matutulungan mo rin siya. Dagdag pa ni Jenny. Kumunot ang noo ni Rafael pero ilang sandali lamang ay nagpakawala ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Kung kailangan ng sanggulang tulong ko, tutulungan ko siya. Buong boses na sinabi ni Rafael. Lumiwanag ang mukha ni Jenny sa narinig. Talaga? Ang bait mo pala. Ang swerte ng sanggol dahil may isang taong tulad mo na mayaman na handang tulungan siya. Nakangiting sambit ni Jenny. Subalit napawi lamang ang ngiti niya nang narinig ang sunod na sinabi ni Rafael. Pero, tutulungan ko lamang ang sanggol kapag pumayag kang maging asawa ko sa loob ng 1 taon. Gayunpaman hindi naman talaga magdadalawang isip si Rafael na tulungan ang sanggol. Pero dahil kailangan niyang magpakasal sa lalong madaling panahon para hindi mapunta sa iba ang mana at ari-arian na pinangalan sa kanya ng lola, kaya naisipan niyang alukan ulit ng kasal si Jenny. Dahil sa narinig ni Jenny mula kay Rafael, ay nagulat siya. Akala niya tapos nang nangyari kahapon pero heto na naman. Nasa isip pa rin ito na maging asawa siya. Pero dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng sanggol, wala siyang choice kundi ang pumayag na lamang sa gusto nito. Sa una ay tutulang mga magulang niya sa pagpapakasal niya. Pero dahil magaling silang magpanggap at gumawa ng kwento ni Rafael, ay napaniwala niyang mga magulang niya na mahal nila ang isa't isa. Kaya nagpakasal na rin sila pero hindi lingid sa kaalaman ng mga magulang niya na isang contract marriage lang pala ang pagsasama nila. Rafael, may alam ka ba kung paano patahanin sa pag-iyak ang isang sanggol? Nababahalang baling ni Jenny kay Rafael pero napailing lamang ito sa kanya. Hindi ko rin alam, Jenny. Wala pa akong karanasan sa pag-aalaga ng sanggol. Sagot ni Rafael sa kanya. Kinasal na nga rin sila kanina at ito ang unang gabi ng pagsasama nila sa iisang bubong kasama ang sanggol. Joanna ang pangalan nito dahil nakaukit sa pangalan ang suot nitong bracelet ng natagpuan nito ni Jenny sa damuhan. Kanina pa sila nababahala sa sanggol dahil wala pa ring tigil ang pag-iyak nito habang nakahiga sa maliit na crib. Pero tapos na natin siyang padidehin ng libreng breast milk na ibinigay ng ospital. Napainom na rin natin siya ng vitamins at napalitan din ng diaper. Kaya bakit umiiyak pa rin siya? Pag-aalalang tanong niya pa rito nang biglang may naisip siyang paraan kaya kinuha niyang sanggol mula sa crib para kargahin ito nang nakaupo sa braso niya. Pinaharap niya ang sanggol kay Rafael. Rafael, sa tingin ko naboboard siya rito dahil wala siyang kalaro. Para hindi na siya malungkot, patawanin mo siya. Nakangiting suwestyon niya na ikinakunot ng noo ni Rafael. Anong naboboard, Jenny? 3 months old pa lang siya. Baka iyakin lang talaga siya. Anong gusto mong gawin ko? Sumayaw na parang aso. Saad ni Rafael at bahagyang napatawa pa. Pero nagulat na lamang sila nang biglang bumungis-ngis ang sanggol. Oh, nakita mo yun, Rafael? Tumigil siya sa pag-iyak. Gusto niya yatang makita kang sumasayaw. Di ba, Baby Joe? Nakangiting binalingan pa ni Jenny ang sanggol. Bumungis-ngis nga ulit ito at sinipa-sipa pa ang 2 paa na parang nanggigigil. Matutulog na ako, Jenny. May pasok pa ako bukas trabaho. Kung gusto mo, ikaw na lang ang sumayaw. Ikaw naman ang nakaisip niyan. Napapailing na sinabi ni Rafael at lalabas na sana ng kwarto nang biglang humagulhol ulit sa pag-iyak ang sanggol. Baby Joe, tahan na. Ito na, sasayaw na si Doggy.
Doggy, sumayaw ka nga ng pakembot? Baling ni Jenny kay Rafael at pinandilatan niya pa ito ng mga mata para sundin siya nito. Doggy? Mukhang aso ba ako, Jenny? Natatawang usal ni Rafael nang may inis sa boses. Magsasalita na sana si Jenny pero naalerto at nataranta lamang sila nang lumakas ang hagulhol ng sanggol. Doggy, tumahol ka nga para tumahan na sa pag-iyak si baby. Nakangiting baling ni Jenny kay Rafael habang inaalog ng marahan ang sanggol. Pinandilatan niya pa ulit ng mga mata si Rafael. Napailing at napahilot na lamang sa sentido si Rafael na parang stress na agad siya kahit unang araw pa lang nilang magkasama bilang mag-asawa. Pero walang nagawa si Rafael kundi sundin ang gustong mangyari ni Jenny dahil hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak ang sanggol kaya naman ay tumahol nga siya ng maraming beses. Ayan! Ganyan nga, Doggy! Bumabalik na rin ang pagkabungis-ngis ni baby. Masayang sambit ni Jenny. Maliksi na rin ito ngayon dahil panay tadyak ang dalawang paa. Oh, tumatawa ulit si baby. Tumahol ka raw ulit, Doggy, habang kumikembot ang puwet. Masayang baling ulit ni Jenny kay Rafael. Kahit nakabusangot ang mukha ni Rafael, ay sinunod pa rin siya nito. Tumahol nga ulit ito nang kumikembot pa ang puwet. Kung ang sanggol ay nakabungis-ngis nang nakatingin sa pinagagawa ni Rafael, si Jenny naman ay tawang-tawa na halos mapaluha na siya hanggang sa napatulog na rin nila ang sanggol. Unang gabi pa nga nilang magkasama pero marami na agad nangyari. Si Jenny at Baby Joe ang enjoy na enjoy maliban sa isa nilang kasama. Kinabukasan, nagising na lamang si Jenny nang tumama sa mukha niya ang sinag ng araw mula sa nakabukas na bintana. Napakusot pa siya ng dalawang mata. Pero ang hindi niya inaasahan ay nang napansing nakatulog pala siya sa balikat ni Rafael habang nakahawak pa ito sa balikat niya at isang kumot lang ang nakabalot sa katawan nila. Napasapo na lamang siya sa noo nang maalalang sa loob ng kwarto ng sanggol na rin pala sila natulog para mabantayan ito ng matagal. Mahirap na rin kung iiwanan nila ang sanggol mag-isa. Marahang inaalis ni Jenny ang pagkakaakbay ni Rafael sa balikat niya para makatayo na rin siya mula sa pagkakaupo sa sahig. Pero nang napansin niyang magigising ito, ay hindi niya alam kung bakit pumikit siya at nagpanggap na tulog. Naramdaman niya rin ang bahagyang pagtayo ni Rafael. Akala niya lalabas na ito ng kwarto pero nabigla siya nang maramdamang binuhat siya nito gamit ang magkabilang braso. Kahit nagpapanggap siyang tulog, ay hindi niya maiwasang magtaka kung saan siya nito dadalhin hanggang sa nakalabas na rin sila ng kwarto. Aba, saan ako dadalhin ng lalaking to? Pagtataka ng isip niya. Nang sumilip siya ng konti ay napansin niyang papasok sila sa guest room. Nang tuluyang nakapasok sila ay naramdaman na lamang niyang malambot na kama sa katawan niya. Pinahiga nga siya nito ni Rafael sa king-size bed. Inayos pa nito ang comforter sa katawan niya. Alam kong napagod ka kagabi sa kakatawa sa akin. Kaya matulog ka lang muna rito. Napapaos na bulong ni Rafael sa kanya. Akala ni Jenny lalabas na ito. Pero ilang segundo siyang hindi nakagalaw nang naramdaman ang pagdampi ng labi ni Rafael sa noo niya. Nagulat nga siya sa kaloob-looban pero nang iminulat ang mga mata niya ay napansin niyang nakalabas na pala ito ng guest room. Ano yun? Para saan yung paghalik niya sa noo ko? Takang tanong ni Jenny. Napahawak pa nga siya sa magkabilang pisngi niya nang uminit ito bigla. Gayunpaman, dahil madaling araw na rin silang nakatulog kagabi, ay hinila nga siya ng antok, kaya nakatulog ulit siya sa mas komportableng higaan. Pagising, nagulat siya nang mapansing tanghali na pala at ramdam na rin niyang pagkulo ng tiyan. Nang lumabas siya ng guest room ay bumaba siya sa unang palapag at nadatnan nga niya ang lola ni Rafael sa sala. Iho, hindi niyo pa ba alam kung sinong mga magulang ng sanggol? Dapat bigyan ng leksyon ng mga yon dahil hindi tama ang ginawa nila. Saad ng matanda kay Rafael. Si Lola Margaret, 70 years old. Halatang makakulubot sa mukha pero agaw pansin ang nagmamahalang kasuotan nito. Nang makilala niya ito sa simbahan, ay masasabi niyang mabait ito dahil hindi matapobre.
Naging magaan agad ang pakiramdam niya sa matanda sa unang pagtatagpo nila kahapon. Hindi pa pula. Walang CCTV nang magtanong-tanong kami sa lugar kung saan iniwan ang sanggol kaya hanggang ngayon hindi pa namin alam kung sinong mga magulang niya. Sagot ni Rafael. Magsasalita na sana ang matanda pero napabaling ito sa kanya nang makita siya. Oh, iha, mabuti at gising ka na rin. Abay pinagod kaya ng apo ko kagabi, kaya tinanghali ka ng gising. Sana nga'y magkaanak na agad kayo. Nakangiting baling ng matanda sa kanya, habang buhat nito ang sanggol. Bahagyang nagulat naman si Jenny sa sinabi ng matanda. Pero ang sunod na sinabi nito ang mas ikinagulat niya. Mukhang nabitin pa nga kayo sa ginawa niyo kagabi. Kaya iho, Rafael, abay, huwag ka nang pumasok ngayong araw sa trabaho. Ganito na lang, huwag ka nang pumasok sa kumpanya ng 1 buwan, iho. Ako na lang munang mamamahala sa kumpanya habang bumubuo kayo ng anak ng misis mo. Nakangiting suwestyon ng matanda sa kanila. Nang umalis na rin ang matanda ay wala nga silang nagawa. Araw-araw na niyang makakasama si Rafael sa iisang bubong kasama ang sanggol sa loob ng 1 buwan. Nang biglang may naisip si Jenny kung paano maging masaya at exciting ito. Pero ang boring naman kung dito lang tayo sa malaking bahay na ito, mamamalagi sa loob ng 1 buwan. Bakit hindi tayo ron sa simpleng bahay pero masaya? Nakangiting sad ni Jenny na ikinakunot noon na lamang ni Rafael. Anong klaseng ngiti ba yan, Jenny? Hindi pa ba sapat sa iyong malaking bahay na ito? Saan ba yung tinutukoy mo na simpleng bahay pero masaya? Lumapad ang ngisi ni Jenny. Basta, malalaman mo rin kapag nakarating na tayo ron. Pagsapit ng hapon ay 3 oras nga ang naging biyahe nila bago nakarating sa pupuntahan nila. May dalang 2 maleta pa sila na parang magbabakasyon. Unang bumaba sa kotse si Jenny habang karagang natutulog na si Baby Joe. Napangiti siya nang makita ang kapatid niyang si Dahlia na abala sa pagwawali sa labas ng bahay nila. Nang tinawag niyang pangalan nito ay napabaling ito sa gawi niya. Hala ate, anong ginagawa mo rito? Gulat na baling ng kapatid niya. Napansin nga rin ito na kasama niyang sanggol at si Rafael nang lumabas na rin ito sa driver's seat kaya tinawag din ito ang mga magulang sa loob ng bahay nila. Nay, tay, mamaya na kayo magkaraoke. Lumabas muna kayo ng bahay. Nandito si ate, kasama ang baby at ang napakagwapo niyang asawa. Sigaw ng kapatid niya dahil abala nga sa pagkakaraoke ang mga magulang nila. Kasalukuyang nagjujuwit pa nga ang mga ito ng Alone by Heart. Birit pa na halos marinig ng buong barangay nila. Hindi ko alam na singer pa lang mga magulang mo, Jenny. Natatawang sambit ni Rafael. Kantahan talagang banding namin minsan kapag wala kaming ginagawa. Bulong naman ni Jenny. Ilang sandali lamang ay lumabas na rin mula sa loob ng bahay ang mga magulang niya. Napapakamot pa nga sa ulo ang nanay niya. Dahlia anak, bakit mo ba kami tinawag ng tatay mo? Kakanta pa ako ng 1 linggong pag-ibig ni Imelda Papin eh. Pagmamaktol ng nanay niya. Si Josefina Garcia ay ang nanay niyang maaruga at mapagmahal. 48 taong gulang. Morena rin ang balat. Medyo halata na rin ang mga kulubot sa muka. Ang pinagkakaabalahan nito ay ang pagtitinda ng mga isda sa palengke. Jenny, anak, anong ginagawa mo rito? Rafael, iho, nandito ka rin pala. Kasama niyo pa ang sanggol at may dala pa kayong 2 maleta. Gulat na baling ng inay niya nang napansin na rin sila. May nangyari ba anak sa tinitirahan niyo? Pag-aalala ng tatay niya. Si Amando Garcia ay 49 na taong gulang. Ang ama niya, masipag at madiskarte. Kahit tumatanda na ay kumakayod pa rin para sa pamilya. Malakas pa rin ang pangangatawan at ang trabaho nito ay mangingisda. Nay, tay. Napagdesisyonan po namin ni Rafael na dito muna kami pansamantalang manirahan sa loob ng 1 buwan. Dahil ang boring din naman sa malaking bahay namin dahil kaming 3 lang doon. Ganun ba anak? Abay ayos lang sa amin ng itay mo. Masaya nga kami dahil nandito kayo. Kasama niyo pang napaka-cute na baby na yan. Pakarga nga ako anak. Hindi man maramdaman at maranasan ng sanggol ang pagmamahal ng totoong mga magulang niya.
ay nandito naman tayo para paulanan siya ng puno ng pagmamahal mula sa atin. Nakangiting sinabi ng nanay niya, kaya napangiti na lamang silang lahat. Bumalik na sa loob ng bahay ang mga magulang niya kasama ang sanggol, kaya naiwan siya sa labas kasama si Rafael at ang kapatid niya. Subalit napabaling lamang sila sa kapatid niya nang nagsalita ito. Nga pala Kuya Rafael, since pumayag ang ate ko na magpakasal sa'yo para sa contract marriage, matatanggap pa rin ba ng ate ko ang 100 million katulad ng pag-alok mo sa kanya ng kasal sa una? Pasensya na po pero mga mukhang pera lang talagang mga tao ngayon, katulad namin na mahihirap. Nakangiting sinabi ng kapatid niya kay Rafael. Dahlia, tumahimik ka nga. Suway ni Jenny sa kapatid bago binalingan si Rafael. Rafael, pasensya na. Alam pala ng kapatid ko maliban sa mga magulang namin ang tungkol sa pagpapanggap natin. Paliwanag ni Jenny. Napataw na lamang si Rafael bago binalingan ang kapatid nito. Don't worry Dahlia, marunong akong sumunod sa usapan namin ng ate mo. Ibibigay ko pa rin sa kanyang napag-usapan namin noon. Ang yaman niyo talaga Kuya Rafael, pero bakit hindi niyo na lang tutuhanin ang pagmamahalan yung dalawa? Bagay naman kayo ng ate ko. Panunokso pa ni Dahlia. Dahlia, pumasok ka na nga sa loob ng bahay. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Mariinabaling ni Jenny sa kapatid pero napatawa lang ito sa kanya. Asus, si Ate Jenny mukhang naiinis pa pero kinikilig naman. Panunokso ng kapatid niya bago ito tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Kaya naiwan na lamang silang dalawa ni Rafael sa labas. Sa huli, napatawa na lamang si Jenny nang napapailing dahil sa kakulitan ng pamilya niya. Oh Rafael, nakita mo yon? Ganun kakulit ang pamilya ko, kaya ngayon palang masanay ka na. Saad ni Jenny na ikinailing na lamang ni Rafael bago sila tuluyang pumasok na rin sa loob ng bahay. Pagsapit ng gabi nagsalo-salo na rin sila sa hapagkainan. Ang mahabang mesa nila ay gawa lamang sa kahoy, pati ang mga upuan. Siyempre bago sila kumain ay inuna muna nilang asikasuhin ang sanggol bago ito patulugin sa maliit na crib na kanilang dala. Wow! Ang sarap naman po ng ulam ngayon! Ginataang suso! Nakangiting sad ni Jenny habang nakasaray pa ang isang paa sa upuan. Akong nagluto niyan anak. Mabuti na lang, nandito ka ngayon dahil alam kong paborito mo ang ginataang suso. Sambit ng tatay niya. Iho, Rafael, nakatikim ka na ba ng ginataang suso? Baling naman ng nanay niya kay Rafael, nakatabi lamang niya. Hindi pa po. Hindi pa po ako nakakatikim ng ginataang suso. Paano pala siya kainin? Nahihiya pang tanong ni Rafael sa magulang niya. Aba, iho, masarap ang ginataang suso. Mabuti't matitikman mo ito ngayon. Anak, turuan mo nga ang asawa mo kung paano kumain ng suso. Nakangiting baling ng nanay niya sa kanya. Ito mahal, tuturuan kita kung paano kainin ng tama ang suso. Una, syempre, kukuha ka muna ng isa. Gayahin mo ko. Sumunod naman si Rafael. Tapos? Takang tanong ni Rafael nang kumuha ng isang suso. Pangalawa, itapat mo sa labi mo. Alangan namang itapat mo sa mata. Nakangiting saad niya na ikinailing na lamang ng pamilya niya habang pinapanood sila. Si Rafael ay napapailing pa sa pagtuturo ni Jenny bago tinapat ang suso sa labi nito. Pangatlo, ikis mo muna ang suso. Ganito dapat, with feelings. Turo pa ni Jenny at pumikit pa nga siya bago marahang hinalikan ng suso. Oh, ikaw naman mahal, gayahin mo ang ginawa ko. Baling ni Jenny kay Rafael. Kumunot ang noo ni Rafael. Hindi niya alam kung pinagtitripan lang ba siya ni Jenny o ano, pero dahil kaharap niya ang pamilya nito, ay sinunod pa rin niya ang turo nito. Pumikit din siya bago hinalikan ang hawak na suso. Naimulat lamang ni Rafael ang dalawang mata nang marinig ang hagalpak na tawa ni Jenny. Tawang-tawa nga si Jenny nang napapahawak pa sa tiyan habang ang pamilya niya ay napapailing sa kanya. Ate, hindi naman ganyan kung paano kainin ng suso eh. Napapailing na saad ng kapatid. Anak, turuan mo ng tama ang asawa mo. Huwag mong pagtawanan. Laking mayaman siya,
kaya marahil hindi niya pa alam ang ganitong pagkain. Paliwanag ng kanyang ina, habang ang ama niya ay napailing lang sa kanya. Paano ba, Nay? Nagpauto naman siya. Natatawang sinabi ni Jenny pero natigil lamang ang tawa niya nang napansin ang seryosong mukha ni Rafael. Natakot siya bigla sa paraan ng pagtitig nito sa kanya kaya natahimik siya. Napatikim muna siya bago nagsalita ulit. Eto na, seryoso na talaga mahal. Tuturuan na kita kung paano kainin ng suso. Una, sipsipin mo lang hanggang sa lumabas ang laman. At tanggalin mo ang pinakadulo. At yun na nga, pwede mo na siyang kainin at sabayan mo ng kanin na may sabaw ng gata. Huwag ka nang magkutsara tinidor, mas masarap kapag kinakamay lang. Paliwanag ni Jenny kay Rafael bago nagsimula na rin silang lahat kumain. Nang natapos silang maghapunan, ay ngayon lang napagtanto ni Jenny na sa iisang kwarto lang pala sila matutulog ni Rafael. Anak, sa amin na matutulog si Baby Joe para naman makatulog kayo ng maayos ng asawa mo ngayong gabi. Alam namin na napagod kayo sa mahabang biyahe niyo papunta rito. Nakangiting sinabi ng nanay niya. Ayos lang, Nay. Sa amin na matulog si Baby. Bago pa natapos ni Jenny ang sasabihin, ay umalis na nga ang nanay niya sa harapan nila habang karagang sanggol nang nakabungis-ngis pa ang muka. Nang naiwan silang dalawa sa isang maliit na kwarto, ay hindi maintindihan ni Jenny kung bakit kinakabahan siya at pinagpapawisan pa. Napabaling lamang siya kay Rafael nang nagsalita ito. Pansin pa nga niyang pagka-bad trip nito sa muka. Jenny, alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin kanina? Pinahiya mo ko sa harapan ng mga magulang mo. Mariin na sambit nito sa kanya. Di sorry na, pero ayos lang yon. Ang gwapo mo pa rin naman kapag nauuto ka. Natatawang tugon ni Jenny. Subalit natigil lamang ang tawa niya nang napansin ng isang salagubang na nakadikit sa puting damit ni Rafael. Rafael, huwag kang gagalaw. May malaking salagubang na nakadikit sa puting damit mo. Saad ni Jenny pero si Rafael ay mukhang hindi naniniwala. Napailing pa nga ito nang nakahawak na rin sa bewang. Ano na naman ba ito ngayon, Jenny? Anong akala mo sa akin? Mauuto mo na naman ako sa pang-aasar mo sa akin? Naiiritang sinabi ni Rafael. Napabuga ng tawa si Jenny. Napahawak na rin siya sa bewang. Kung ayaw mo maniwala sa akin, di wag. Matutulog na ako. Good night. Usal ni Jenny bago humiga na rin sa sahig na nilatagan nila ng banig kanina. At may muskitero rin para hindi sila dapuan ng mga lamok. Ngunit nang nakahiga na rin siya ng matiwasay sa banig, ay pumikit na rin siya para matulog. Pero makalipas lang ng ilang segundo, ay napatakip siya ng dalawang tenga ng narinigang pagsigaw ni Rafael. Jenny, tulungan mo ako! Bumababa siya! Baka pumasok pa siya sa shorts ko! Natatarantang sigaw ni Rafael. Napahikab nga muna si Jenny bago bumangon mula sa pagkakahiga sa banig. Ano ba naman yan, istorbo? Ayaw mo kasing maniwala sa akin kanina eh. Napapailing na sambit ni Jenny na napapakamot pa sa ulo. Lumapit na rin siya kay Rafael para tulungan ito. Pero ang ikinagulat niya ay nang nakita ng wala ng suot na pang itaas si Rafael. Kaya lantad sa harapan niya ngayon ang matipuno nitong katawan. Hinubad nga nito ang damit kanina nang napansin ng salagubang sa damit. Jenny, tulungan mo ko. Bumaba siya sa shorts ko. Nanginginig pang sambit ni Rafael sa kanya. Kumunot ang noo ni Jenny nang napansing wala namang salagubang sa shorts nito. Lumuhod pa nga ang dalawang tuhod niya sa harapan nito para tingnan nang mabuti kung nasa shorts pa ba nito ang salagubang. Pati ang dalawang kamay niya ay nasa bewang na rin ito. Pero hindi niya alintana na mas nagulat pa yata si Rafael sa biglaang pagluhod niya sa harapan nito. Lahat ng takot ni Rafael sa salagubang ay napunta na kay Jenny. Hindi pa ito makagalaw sa kinatatayuan. Wala naman sa shorts mo baka umalis na. Saad ni Jenny bago tumayo. Nang nagkatinginan sila ni Rafael, ay napansin niya ang pamumula ng magkabilang tenga nito. Pansin niya rin ang hindi pagalaw ng katawan nito. Gulat din ang muka. Ang OA mo naman, Rafael. Sa lagubang lang Matakot ka na kapag ahas nang gumapang sa katawan mo. Napapailing na sambit ni Jenny. Pero ilang sandali lamang ay napasigaw ulit si Rafael nang naramdaman ng salagubang sa loob ng shorts nito. Nang napansin ni Jenny na huhubarin din ni Rafael ang shorts nito,
ay nanlaki na lamang ang mga mata niya. Oh, hoy! Rafael! Huwag mong sabihing maghuhubad ka rin! Hindi natapos ni Jenny ang sasabihin nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto nila. Nakalimutan nga nilang ilak ito kanina, kaya't nadatnan pa ng pamilya niya ang kalahating nakababang shorts ni Rafael. Nagulat nga si Jenny pero mas nagulat si Rafael kaya agad nitong itinaas ang shorts kahit kita na nito ang suot na kulay abo na boxer shorts na may smiley face pa sa likod. Hindi tuloy na iwasang isipin ng pamilya ni Jenny na may kababalagan silang ginagawa sa loob ng kwarto. Diyos ko, akala naman namin may ahas nang nakapasok sa loob ng kwarto nyo dahil narinig namin bigla ang pagsigaw ng malakas ni Rafael. Hindi namin alam na sobra na pala ang ka-excitedan nyo sa isa't isa. Kung may gagawin kayo, pakihinaan lang ang boses nyo. Napapailing na saad ng nanay niya, habang ang tatay niya ay napapailing na rin at ang kapatid niya ay napatakip pa ng bibig sa gulat. Ibubuka na sana ni Jenny ang bibig niya para magpaliwanag sa pamilya niya. Pero bago niya pa nagawa yun, ay hinatak na ng nanay niya ang braso ng tatay at kapatid niya bago isinarado nito ang pintuan ng kwarto. Nang napabaling siya kay Rafael, ay napansin niyang pamumula ng buong mukha nito. Bakas nga rin sa itsura nito ang hiyang nararamdaman. Pero si Jenny ay humagalpak pa ng tawa. Ano ba naman yan, Rafael? Wala yatang katapusan ng pagpapatawa mo sa akin ngayong gabi. Natatawang saad ni Jenny na nakahawak na rin sa tiyan. Tawang-tawa ka pa ngayon, Jenny, dahil napahiya ulit ako sa harapan ng mga magulang mo. Iritang sambit ni Rafael sa kanya nang unti-unti na rin itong lumalapit sa kanya. Bakit ba kasi maghuhubad ka pa ng shorts? Ayan tuloy, nakita na namin ang hindi dapat namin makita. Paano na ako makakatulog nito, Rafael? Hindi yata matitigil ang tawa ko sa'yo ngayon dahil sa... Natigil ang biglang pagsasalita ni Jenny nang halikan siya sa labi ni Rafael. Isang mabilisang halik lang naman ang ginawa ni Rafael pero si Jenny ay hindi na makagalaw sa kinatatayuan dahil sa sobrang gulat. Bigla na lang bumilis ang pagtiwok ng puso niya, pati ang pag-init ng magkabilang pisngi niya ay ramdam na rin niya. Parang may paru-paro pang nagwawala sa tiyan niya. Bakit mo ako hinalikan? Gulat pang tanong ni Jenny. Napahawak pa siya sa labi. Para matahimik ka sa kakatawa mo. Parang kasalanan ko pa kung bakit hindi ka makatulog ng maayos ngayong gabi. Kaya hinalikan na lang kita para matahimik ka. Napapaos na sambit ni Rafael sa kanya nang may mapaglarong ngiti sa labi habang nakataas pa ang dalawang kilay. Pero mukhang delikado yata si Jenny dahil parang mas mahihirapan pa yata siyang makatulog ngayong gabi dahil sa paghalik ni Rafael sa kanya. Jenny, matulog ka na. Halik lang yun. Huwag kang mag-overthink dyan dahil hindi naman yun nakakamatay. Pagsesaramon nga ng isip niya nang nakahiga na rin silang dalawa ni Rafael sa banig habang nakatalikod pa sa isa't isa. Sa mga sumunod na araw ay napapansin ni Jenny na parang may nag-iba sa kanya. Kung dati ay naaasar niya pa si Rafael sa mga kabaliwan niya pero ngayon ay nakaramdam na siya ng pagkailang. Hindi na nga rin siya makatingin ng diretsyo sa mga mata nito. Sa tuwing nagkakaroon sila ng konting physical contact, ultimo pagsagi lang ng mga kamay nila ay parang napapaso na siya at nag-iingay na agad ang puso niya na parang nababaliw. Nay, Tay, para naman kayong mga bulati na binudburan pa ng asin kung sumasayaw. Natatawang sad ni Jenny habang karga niyang sanggol. Nagpapatugtog nga ng makalumang tugtugin ng mga magulang niya at humataw pa ang mga ito sa gitna ng sala nila, kaya tawang-tawa sila ngayon. Walang tigil naman ang pagbungis-ngis ng sanggol nang nakatingin ito sa dalawang matandang sumasayaw. Naisipan nga nilang aliwin ang sanggol dahil baka naboboard na ito na palagi lang nakahiga sa maliit na crib. Oh, Ate Jenny, Kuya Rafael, kayo naman ang sumayaw para mamatawan niyo rin si Baby Joe. Baka nagsasawa na siya sa pagsasayaw ng mga matatanda. Hindi na ngumingiti oh. Saad ni Dahlia habang hawak nito ang cellphone. Nagvi-video ito ngayon. Wag na, Dahlia. Baka umiyak lang si Baby Joe kapag nakita niyong sumayaw ako. Sagot ni Jenny sa kapatid nang natatawa pa't naiiling. Nang nagtama pa ang mga mata nila ni Rafael, ay agad na siyang napaiwas ng tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit hanggang ngayon
ay hindi pa rin mabura sa isipan niyang paghalik ni Rafael sa kanya nung isang gabi kahit ilang araw nang nakalipas. Sasayaw ako kapag sasayaw din si Jenny. Matapang na saad ni Rafael. Nadagdagan naman ang ingay sa loob ng bahay nila nang nagpalakpakan ng pamilya niya dahil sa sinabi ni Rafael. Oh, anak, game na game ang asawa mo. Huwag kang magpapatalo, kaya sabayan mo na sa pagsasayaw. Isang kasiyahan lang naman ito at para maramdaman ni Baby Joe kung gaano kasaya ang pamilya natin. Nakangiting sinabi ng nanay niya. Napansin naman niya ang paglapit ni Dahlia sa kanya. Ate, iba na yan ah. Bakit napapansin kong may gusto ka na kay Kuya Rafael? Tututuhanin niyo na ba? Magiging totoong brother-in-law ko na ba siya? Nakangising bulong ng kapatid niya na ikinagulat naman ang dalawang mata niya. Gusto? Nagpapatawa ka ba, Dahlia? Paano ko siya magugustuhan? Takot ngayon sa salugubang. Napapailing na bulong ni Jenny. Talaga ba, ate? Kung hindi mo pala siya gusto sabayan mo na sa pagsasayaw si Kuya Rafael. Paghahamon ng kapatid niya. Sa huli, wala ngang nagawa si Jenny kundi makisabay sa trip ng pamilya niya kaya sumayaw nga sila ni Rafael ng 8-8, baybayani ag bayani. Pero hindi niya inaasahan na mag-i-enjoy pa siya nang nakitang masaya ang mukha ni Baby Joe nang nag-8-8 dan sila ni Rafael sa harapan nito. Pati ang pamilya niya ay tawang-tawa rin. Aba, iha, iho, kaya pala kayong tinadhana para sa isa't isa dahil ang galing niyo palang sumayaw ng 8-8 at sabay-sabay pa talaga kayo. Natatawang sad ng nanay niya habang karga si Baby Joe na bakas pa rin ang bungisngis nito sa muka. Abay syempre, sa akin nagmana ang anak natin dahil magaling sumayaw ang katulad ko. Proud namang sinabi ng tatay niya. Nang matapos ang pagsasayaw nila ni Rafael ng 8-8, ay pinagpawisan nga siya. Papahira niya sana ang pawis niya sa noo gamit ang palad niya ngunit hindi niya naituloy nang naramdaman ang mainit na palad ni Rafael sa noo niya. Si Rafael na nga mismong nagpupunas ng mga pawis niya sa noo. Mahal, ayos lang. Kaya ko namang pahiran ng pawis ko. Walang silbi ang mga kamay ko kung hindi ko gagamitin. Sambit ni Jenny. Pero si Rafael ay tuloy pa rin sa pagpupunas ng mga pawis sa noo niya. Hindi niya pa maintindihan kung bakit bumibilis ulit ngayon ang pagtibok ng puso niya. Wala naman siyang sakit. Alam ko namang may dalawang kamay ka, mahal. Pero ayokong mapagod ang mga kamay mo kung kaya ko namang punasan ng mga pawis mo. Malambing na sinabi ni Rafael sa kanya na ikinakunot naman ang noo niya pero hindi niya may tatanggi na may parte sa kanya na kinilig nga siya sa sinabi nito kahit nagpapanggap lang sila. Magsasalita na sana si Jenny pero naunahan na siya ng kapatid niya. Nako, si Ate Jenny halatang kinikilig. Ate, baka tuluyang mahulog ng loob mo kay Kuya Rafael ha. Panunukso ng kapatid niya at mukhang kinikilig pa ito habang nagvi-video pa rin. Parehas nagulat naman si Jenny at Rafael dahil sa sinabi ni Dahlia. Pati si Dahlia ay mukhang nagulat din sa sinabi. Napataki pa nga ito ng bibig. Dahlia, anak, bakit mo naman nasabi na tuluyang mahulog ang loob ng ate mo kay Rafael? Mahal na mahal nga nilang isa't isa, kaya nagpakasal sila. Pagtatama ni Josefina sa anak, pero baka sa mukhang pagtataka. Ganun din ang asawa nitong si Armando. Si Jenny na nga mismo ang sumagot sa ina dahil baka mabuking pa sila. Nako nay, ang ibig sabihin yata ni Dahlia ay baka mas lalong lumalim pang pagmamahal ko kay Rafael. Dahil sino ba naman ang hindi mahuhulog palalo ang loob kong ganito ba naman kasweet at kabait ang asawa ko. Kaya nga mahal kong lalaking to Nakangiting sinabi ni Jenny nang kinukurot pa ang magkabilang pisngi ni Rafael. Ah, ganun pala anak. Kitang-kita nga namin na mahal niyo ang isa't isa. Nakangiting sad ng nanay niya. Pati ang tatay niya ay nakangiti na rin. Subalit napansin niyang mas nilapit pa ni Rafael ang mukha nito sa kanya. Bahagyang pinilig pa nito ang ulo para makabulong sa kanya. Pero nang narinig niya ang binulong nito ay ang hindi niya inaasahan. Ang galing mo namang magpanggap sa relasyon natin, Jenny. Baka tuluyang mahulog ang loob ko sa inyan. Mapaglarong bulungan ni Rafael sa kanya na mas lalong ikinawala ng puso niya.
Kinabukasan, niyayangan ng tatay niya si Rafael sa pangingisda sa dagat. Hindi niya inaasahan na papayag agad si Rafael. Napagtanto niya na marunong pala itong makisama sa mga taong katulad nila na malayo sa estadong meron ito. Ate, kailangan mong lumabas ngayon. Aba, ang asawa mong si Kuya Rafael, pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay natin ngayon. Kakatapos lang ng pangingisda nila ni Itay at pagkababa lang niya sa bangka, dinumog agad ng mga kababaihan. Sumbong ni Dali sa kanya nang pumasok na ito sa loob ng bahay. Hindi naman naiwasang magulat ni Jenny sa narinig habang karga niyang sanggol. Nasa kalagitnaan nga siya sa pagbabantay at pag-aalaga nito. Ayos lang yan, Dahlia. Hindi naman totoo ang pagmamahalan namin kaya malay natin. Dito pa siya makahanap ng totoong mapapangasawa niya. Nauutal na tugon ni Jenny sa kapatid. Pero hindi niya may tatanggi sa kalooban na may selos nga siyang nararamdaman. Napailing ang kapatid niya bago ito lumapit sa kanya at sabay hinawakan ang braso niya para igawi siya palabas ng bahay. Nang nasa labas na nga sila ng bahay, ay nakita ng dalawang mata ni Jenny sa pantalan di kalayuan mula sa pwesto nila kung gaano kaharot ang mga kababaihan kay Rafael. Nag-init pa bigla ang ulo niya nang nakitang paghaplos ng isang babae sa matitipunong dibdib ni Rafael. Wala nga itong suot na damit pang itaas kaya't lantad ang magandang pangangatawan nito. O ate, harap-harapan na yan. Ayos lang pa rin ba sa'yo? Si Baby Joe mukhang naiinis na rin. Seryoso ang muka. Puntahan niyo na ate. Huwag kang magpapatalo sa mga haliparot na yan. Ikaw lang ang may karapatang lumandi sa asawa mo. Saad pa ng kapatid niya. Mas umusbong pa ang pagkainis ni Jenny nang nakitang nagnakaw ng halik sa pisngi ni Rafael ang isang babae. Hindi na nga nakaya ni Jenny ang nakikita ng dalawang mata niya, kaya humakbang na siya para puntahan ang mga ito sa pantalan. Pogi, bakit ngayon ka lang namin nakita rito sa lugar namin? Ngayon lang tuloy nagkaroon ng pogi rito. Malanding sinabi ng isang babae na nakasuot pa ng maiksing damit at pulang-pula pa ang blush on sa muka. Kaya nagmumukhang clown tuloy. Pogi, may gagawin ka ba ngayon? Tapos naman na kayo ni Mang Armando sa pangingisda, baka gusto mong punta sa bahay namin. Baka gusto mong matikman ng mainit-init ko pang bulalo. Saad naman ng isang babae na humahawak pa sa braso ni Rafael. Kung naghahanap ka ng mapapangasawa, pwede ako, Pogi. Mas masarap ako, mas masarap akong magluto ng bulalo. Mas malinamnam ang sabaw. At tiyak na mabubusog ka. Malanding sinabi naman ng ikatlong babae. May katabaan ito at maiksi rin ang pananamit. Dahil sa mga naririnig ni Jenny ay mas lalong umini tuloy ang ulo niya. Baby Joe, may gagawin tayo. Marahang baling ni Jenny sa sanggol habang karga niya pa rin ito nang nakaupo sa braso niya. Pansin nga niyang bumungis-ngis lang ito sa kanya. Baby Joe, mamaya ka na bumungis-ngis. Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Gusto mo hindi ba maging artista paglaki? Sige nga, ipakita mo kay Mami Jenny ang galing mo sa pag-iyak. Nakangiting baling pa ni Jenny sa sanggol. Kahit alam niyang hindi pa siya naiintindihan ng sanggol, ay hindi niya akalaing iiyak agad ito. Siguro'y nakita na rin ng sanggol si Rafael, kaya bigla na lang umiyak para magpakarga. Napamahal na nga rin ng sanggol sa kanila, kahit ilang araw pa lang nila itong nakakasama. Mahal! Tapos na pala kayo sa pangingisda ni Itay. Kanina pa umiiyak ang anak natin. Miss na miss ka na ni Baby Joe, Saad ni Jenny nang makalapit dito. Napakunot noon naman si Rafael. Pero nang makita nitong umiiyak ang sanggol, ay kinuha niya ito mula kay Jenny para kargahin at agad namang bumalik ang pagiging bungis-ngis nito. Gusto lang pala nitong magpakarga kay Rafael. Baby Joe, na-miss mo na ba agad si Daddy Rafael? Nakangiting baling ni Rafael sa sanggol. Napangiti pa nga siya lalo nang marahang kinukurot ng sanggol ang matangos niyang ilong. Nagulat naman ang tatlong babae sa nakikita ngayon. Napataas pa nga ng kilay ang mga ito nang napatingin kay Jenny. Jenny? Asawa mo ang gwapong lalaking to? Hindi ko alam na may anak ka na pala. Alam ko na. Pinagayo mo mong lalaking to para patulan ka. Tama ako, di ba? Mataray na tanong ng isang kapitbahay nilang babae na kanina lang ay nilalandi si Rafaela. Sarkastikong napatawa si Jenny bago matapang na hinarap ang babae.
Paano ko siya gagayumahin kung sa unang pagkikita pa lang namin ay patay na agad siya sa akin. Kung sa ganda ko pa lang ay hulog na agad siya. Baka kayo ang kailangang gumamit ng gayuma para magustuhan ng lalaking gusto nyo. Buong boses na baling ni Jenny sa babae. Wala nang nasabi ang tatlong babae sa kanya, kaya tinapunan na lamang siya ng mga tingin nito bago umalis sa harapan nila. Nakangiting wagas nga si Jenny dahil napaalis niya nga ang mga ito. Binalingan naman niya ang sanggol na karga ni Rafael. Ang galing mo talaga, Baby Jo. Napaniwala natin sila. Apir nga tayo, baby. Nakangiting sambit ni Jenny sa sanggol at marahang hinawakan niya ang isang maliit na kamay nito para makipag-apir. Bumungis-ngis naman ang sanggol sa kanya, pero napaangat lamang siya ng tingin nang nagsalita si Rafael. Jenny, bakit ka sumugo dito? Babalik naman din agad ako sa loob ng bahay. Saad ni Rafael sa kanya pero hindi nawawala ang mapaglarong ngiti nito sa labi. Nangapa naman ang maisasagot si Jenny sa naging tanong ni Rafael. Namiss ka ni Baby Jo kaya pinuntahan agad kita. Nauutal pang sagot ni Jenny ngunit si Rafael ay parang hindi pa naniniwala sa kanya. Yan lang ba ang dahilan, Jenny? O nagsiselos ka rin kanina? Wala ka namang dapat ipagselos dahil ikaw. Anong nagsiselos? Ginawa ko lang yun dahil nakatingin sa atin si Itay. Kung ano-anong pinagsasabi mo dyan? Putol ni Jenny sa sasabihin ni Rafael bago binalingan ulit ang sanggol. Baby Jo, tara na. Matulog na tayo sa loob ng bahay. Nakangiting sambit ni Jenny sa sanggol. Marahang kinuha niya nga ito sa braso ni Rafael para bumalik sa loob ng bahay nang hindi man lang nililingon si Rafael. Pero si Rafael ay napatawat na pailing na lamang habang pinagmamasdan silang pabalik ng bahay. Nang nakalayo na rin sila sa pantalan, ay napahinto na sa paghakbang si Jenny nang maramdaman ang pagwawala ulit ng puso niya. Napapikit pa nga siya ng mariin nang may mapagtanto. Sinungaling nga siya kung hindi niya aamining nagsiselos nga siya kanina. Baby Jo, mukhang delikado na nga yata ako. Nababahalang sambit ni Jenny sa sanggol. Bumungis-ngis nga lang ito sa kanya at sabay marahang kinurot ang ilong niya. Makalipas ng ilang araw ay dumating ang fiesta sa lugar nila. Huling linggo na rin nila sa paninirahan sa bahay ng pamilya niya dahil sa susunod na mga araw ay babalik na sila sa bahay nila. Dumating ang ilang mga pamilya nila para makifiesta at magkamustahan na rin. Nagkaroon naman sila ng maliit na handaan kaya kahit papano ay may salo-salong naganap. Hoy, Rafael, akong nauna rito kaya wag ka nang umupo. Gulat na usal ni Jenny nang biglang umupo sa duyan si Rafael sa tabi niya. Kasalukuyang nasa labas siya ng bahay nila at naisipang magpahangin sandali sa duyang nakatali sa magkabilang puno ng niyog dahil maingay sa loob ng bahay nila dahil sa tawanan ng mga kamag-anak nilang mga bisita habang nakikipagkulitan din ang mga ito sa sanggol. Malaki naman tong duyan niyo, kaya kasya tayong dalawa. Sambit ni Rafael nang nakataas pa ang dalawang kilay. Anong magagawa ko nakaupo ka na sa tabi ko. Pagtatry ni Jenny pero hindi niya may tatago ang pamumula ng magkabilang pisngi niya nang magkadikit ang mga braso nila. Anong binabasa mo pala? Kuryosong tanong ni Rafael nang napansing may hawak siyang isang libro. Kanina pa abala sa pagbabasa ng libro si Jenny sa duyan. Medyo nahihirapan na rin siyang magbasa dahil palubog na rin ang araw, kaya dumidilim na rin ang paligid. Pero maganda ang tanawing nasa harapan nila ngayon dahil kasabay ng paghampas ng mga malalakas na alon sa dagat ay agaw pansin ang kulay kahel na kalangitan. Binabasa ko lang tong libro na The Happiest Baby on the Block by Dr. Harvey Karp para kahit papano ay may kaalaman ako kung paano ba talaga ang tamang pag-aalaga ng isang sanggol. At isa pa, iyakin di ba si Baby Jo? Nasa libro rin ng mga effective tips kung paano natin siya papatahanin. Nakangiting baling ni Jenny kay Rafael. Talaga? Ang ganda namang libro niyan. Pabasa nga rin ako para may ideya rin ako sa pag-aalaga ng sanggol. Sambit ni Rafael at sa hindi sinasadya, ay nahawakan pa niya ang kamay ni Jenny sa ilalim ng libro, kaya nagkatinginan pa silang dalawa. Oo, maganda talaga ang librong ito.
Dahil kapag nakahanap ka na ng mapapangasawa at kapag nagkaroon na rin kayo ng anak, ay magagampanan mo ng tamang pag-alaga ng sanggol nang hindi ka nahihirapan. Nauutal pang sambit ni Jenny dahil pansin niyang hindi pa rin binibitawan ni Rafael ang kamay niya sa pagkakahawak sa libro. Yan ang gusto ko sa iyo, Jenny. Dahil inaalam mo yung mga bagay na hindi mo pa alam. Pero yung nararamdaman ko ba sa iyo, hindi mo ba gustong malaman? Huminahon pa nga ang boses ni Rafael nang binitawan ang tanong na yun kay Jenny. Hindi naman agad nakapagsalita si Jenny dahil nasa likod na rin niya ang isang kamay ni Rafael. Parang nakayakap na ito sa bewang niya. Hindi rin tuloy siya makagalaw ng maayos. Bakit? May dapat ba akong malaman sa nararamdaman mo sa akin? Nauutal pang tanong ni Jenny. Halos wala na ring tigil ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Subalit imbis na sagutin siya ni Rafael, ay inilipat lamang nito ang tingin sa labi niya. Pansin nga rin niyang dahan-dahang paglapit ng mukha nito sa kanya. Sa mga oras na ito, ay hindi na niya alam kung anong gagawin. Mahigpit na nga rin ang pagkakahawak niya sa libro. Sa pag-aakalang hahalikan siya ni Rafael sa labi ay napapikit siya. Pinaghalong kaba at excitement ang nararamdaman niya ngayon. Ngunit bago pa mangyari ang iniisip niya, ay nagulat lamang siya nang narinig ang boses ni Dahlia. Ate Jenny, Kuya Rafael, hinahanap po kayo ng mga bisita sa loob. Bakit nandito kayo? Bago pa matapos ni Dahlia ang sasabihin, ay agad nang tinulak ng malakas ni Jenny si Rafael, kaya nahulog ito sa duyan ng patalikod. Hindi pa naiwasang magulat ni Jenny sa biglaang pagtulak niya kay Rafael. Narinig pa nilang naparay ito nang tumamang puwet sa lupa. Nako ate, naglalambingan pala kayo ni Kuya Rafael dito ah. Huwag kayong mag-alala, ako nang bahala sa mga bisita natin. Natatawang sad ng kapatid niya. Kinindatan pa sila nito bago tuluyang bumalik sa loob ng bahay. Si Jenny naman ay agad nilapitan si Rafael para tulungan itong makatayo ng maayos. Rafael, ayos ka lang? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Natatarantang sad ni Jenny nang makalapit siya rito. Nakaluhod pa nga siya sa harapan nito. Mababalian pa yata ako ng buto. Ang lakas ba naman ng pagkakatulak mo sa akin? Napapapikit pang sambit ni Rafael. Ha? San ba masakit? Pag-aalalang tanong ni Jenny. Dito oh, kailangan yata ng kiss mo para mawala ang hapde. Sambit naman ni Rafael nang tinuro pa ang kaliwang pisngi nito. Ah, ganon. Gusto mo lang pala ng kiss mula sa akin. Anong akala mo sa akin? Mauuto mo ako? Hindi ako. Bago pa natapos ni Jenny ang sasabihin, ay agad na siyang nahalikan ni Rafael. Hindi sa pisngi, kundi sa labi pa. Kaya gulat na gulat ang mukha niya kahit isang smack kiss lang naman yon. Bago pa siya makakilos at makapag-react ay nakatayo na si Rafael at agad nang tumakbo papunta sa buhangin. Si Jenny naman ay napatayo na rin pero hindi niya may tatanggi ang kilig na nararamdaman. Walang iya ka, Rafael! Ang hilig mo talaga magnakaw ng halik! Humanda ka sa akin! Sigaw ni Jenny at agad siyang napatakbo para mahabol si Rafael sa buhangin nang biglang bumuhos ang ulan. Bakit mo ako inahabol? Gusto mo pa ba ng isang kiss? Pabirong sigaw ni Rafael nang napansing hinahabol nga siya ni Jenny. Tawang-tawa pa nga silang dalawa dahil para silang mga batang naghahabulan sa gitna ng ulan. Pero napatigil lamang sa pagtakbo si Jenny nang may napagtanto sa sarili. Napahawak pa nga siya sa dibdib nang napansing wala pa ring tigil ang pagwawala ng puso niya. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit hindi niya magawang mainis sa ginawa ni Rafael dahil sinungaling siya kung hindi niya aaminin sa sarili na nahulog ng loob niya kay Rafael. Todo dinay pa siya sa sarili niya noon pero sa mga oras na ito ay sigurado nga siya sa nararamdaman niya kay Rafael. Sa paglipas ng ilang araw ay mas lumalim pang nararamdaman niya kay Rafael. Mas nakilala na nga rin nila ang isa't isa. Nang bumalik sila sa malaking bahay nila ay mas gumanda pa ang pagsasama nila. Dahil na rin sa pagbabasa ng libro'y nadagdagan nga ang kalaman niya tungkol sa pag-aalaga ng isang sanggol.
Sa loob ng ilang buwan ng pagiging mga magulang nila kay Baby Joe, sa pag-aalaga, pagpapaligo, pagpapakain, at pagpapatulog nito tuwing gabi, ay ganap na nga silang mga magulang nito. Parang isang pamilya na rin sila at hindi na nila naisip na isang kasunduan lang ang pagsasama nila. Napatunayan din ni Jenny na mahirap talagang maging isang ina. Pero ang pagmamahal na ibinubuhos niya sa pag-aalaga at pag-aaruga ang nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanya upang harapin ang mga hamon ng pagiging isang ina. Baby, nandito na rin si Daddy Rafael. Namiss mo na ba si Daddy? Sambit na baling ni Jenny sa sanggol habang karga niya ito. Kasalukuyang nasa labas sila ng bahay nila para salubungin si Rafael. Napangiti pa siya nang makitang bumungis-ngis ito at marahang pumalakpak pa nang nakita si Rafael na lumabas sa magarang kotse nito nang naka-corporate attire. Halatang galing pa ito sa trabaho. Pagkatapos ko sa trabaho, dumiretso agad ako sa mall para bilhan ng walking chair si Baby Joe. Nakangiting sad ni Rafael nang makalapit ito sa kanila. May hawak nga itong isang baby walking chair na kulay pink. Wow! Binilhan ni Daddy si Baby Joe ng walking chair. Gusto mo bang matry, baby? Nakangiting sambit ni Jenny sa sanggol. 8 buwang taong gulang na nga ito. Ilang sandali lamang ay pumasok na rin sila sa loob ng bahay para masubukan ito ang sumampa sa walking chair. Nasa malawak na sala sila ngayon. Nang naisampa na rin ni Jenny si Baby Joe sa walking chair, ay mukhang masaya nga ito. Marahang kumakaway pa ito sa kanila nang nagsimula na ring humakbang. Baby Joe, punta ka rito kay Mami Jenny, dali! Tawag niya pero imbis na humakbang ito papunta sa kanya, ay kay Rafael ito lumapit. Paano ba yan? Ayaw niya sa'yo. Natatawang baling ni Rafael sa kanya. Napatawat na pailing na rin lang si Jenny nang nakita pa nitong pinipilit abutin ni Baby Joe ang paa ni Rafael para mayakap ito. Nang napansin niyo ni Rafael, ay kinuha niya si Baby Joe sa walking chair para mabuhat ito. Halatang daddy's girl nga siya, Rafael. Nakangiting sad ni Jenny nang napansing yumakap si Baby Joe sa lieg ni Rafael. Nang nakalapit siya kay Rafael, ay marahang hinaplos niya ang likod ni Baby Joe. Napaangat lamang siya ng tingin nang nagsalita si Rafael. Handa akong ibigay sa kaniyang buhay na deserve niya, Jenny. Mahinahong sinabi ni Rafael na ikinangiti niya. Ganon din ako, Rafael. Hanggat nandito tayo sa tabi niya, ibibigay natin ang pagmamahal na deserve niya. Nandito tayong dalawa para sa kanya. Nakangiting sambit naman ni Jenny. At dahil maraming natutunan si Jenny sa naging karanasan niya bilang tumayong ina ni Baby Joe, ay na-inspire siyang sumulat tungkol sa unconditional love ng isang ina sa kaniyang anak. Para gawing libro ito, para maging eye-opener din sa ibang mga ina na isang immoral ang pag-iwas sa responsibilidad bilang ina dahil ang mga anak ay minamahal, hindi binabaliwala. Para hindi na rin maulit ang nangyari kay Baby Joe na kung saan ay iniwan lang siya sa damuhan na parang isang basura. Ipinasa nga niyang full manuscript sa isang traditional publishing house dahil naghahanap ito ngayon ng inspirational story. Makalipas lang ng ilang araw ng paghihintay sa resulta, ay hindi niya inaasahang makakapasa sa criteria ang manuscript niya. Congratulations, Miss Garcia! We are pleased to inform you that your manuscript has been accepted for publication by our publishing house. Formal na pagbabalita ng manager ng publishing house sa kanya nang tinawagan ang numero niya. Talaga po? Natanggap ang manuscript ko? OMG! Maraming salamat po! Masayang tugon ni Jenny sa kabilang linya na parang nanalo pa siya ng loto. Nang naibalita na rin niya ito kay Rafael, ay masayang-masaya nga ito para sa kanya. Nagkaroon pa nga sila ng konting handaan sa bahay nila. Nang naipublish na rin ito na pinamagatang Mahalaga Ka, Anak. Hindi niya pa inaasahan na papatok agad ito sa masa. Makalipas lang ng 1 buwan, ay naging bestseller agad ang libro niya. Masayang-masaya nga si Jenny sa naging resulta sa isinulat niyang akda. Sa mga sumunod na araw,
Nasa park si Jenny kasamang sanggol, sakay ng trolley para mamasyal. Tanaw nga rin sa harapan nila ang kulay berdeng mga halaman at puno. Ang ilang mga tao ay nagpipiknik pa at ang mga bata ay abala sa paglalaro. Subalit ilang sandali lamang ay nabigla si Jenny nang biglang dumugin siya ng mga kababaihan. Halos ay mga magulang na ang mga ito. "Excuse me, miss. Ikaw ba si Miss Jenny? Ang author ng Mahalaga Ka, Anak?" Tanong ng isang babae sa kanya. Napangiti naman si Jenny bago napatango sa babaeng na mukhang nasa 30s pa lang ang edad. "Ah, opo. Ako pong sumulat ng libro." Nahihiya pang sinabi ni Jenny. "OMG! Sabi ko na nga ba ikaw yon? Pwede po ba kaming magpa-autograph sa inyo? Fan na fan niyo po kami. Nang nabasa ko ang libro mo, napaiyak talaga ako. Tunay nga po ng mga anak ang kayamanan ng mga magulang." Nakangiting sad pa ng babae sa kanya. Napangiti ulit si Jenny at hindi nga siya makapaniwala na marami ang naka-appreciate sa libro niya. Sobrang nakakataba ng puso. Isa-isa nga itong pumila para magpa-autograph sa kanya at may kanya-kanya nga itong dalang libro habang nakaupo siya sa bench. Halos hindi na mabilang ni Jenny kung ilang readers niyang nandito ngayon dahil pansin niyang humaba ang pila. Sumunod ang isang dalagang babae pero pansin niyang iba ang hawak nito. Napaangat pa siya ng tingin nang nagsalita ito. Miss, sa sanggol mo yata ito." Nauutal pang sambit ng dalaga kay Jenny habang inaabot ang bracelet ni Baby Joe na nahulog kanina. "Nako, kay Baby Joe nga ito. Hindi ko na malayan na nahulog na pala ito kanina. Maraming salamat dahil..." Hindi natapos ni Jenny ang sasabihin nang biglang umalis agad ito sa harapan niya. Kung kikilatisin ng dalaga ay kaedad lang ito ng kapatid niyang si Dahlia. Napakamot na lamang sa ulo si Jenny habang pinagmamasdan ang pag-alis ng babae. Siguro ay nagmamadali ito dahil may mahalagang pupuntahan pa. Kaya naman ay ibinalik ni Jenny ang pansin sa babaeng sumunod sa pila. Masayang-masaya nga si Jenny dahil hindi pa siya makapaniwala na isang published author na rin siya ngayon. Tunay ngang walang limitasyon sa kakayahan ng isang tao, kaya kapag may gusto kang gawin, gawin mo na ngayon ang walang pagdududa sa sarili. Tinuloy na nga rin ni Jenny ang pagpipirma ng libro sa mga pumipila. Nang napirmahan na rin niya ang sumunod sa pila, ay napangat ulit siya ng tingin nang nagsalita naman ito. Nagulat pa nga siya nang bumungad sa kanya ang mukha ng kapatid niya. "Ate Jenny, masaya ako na ikaw naging ate ko dahil napakabuti ng puso mo at deserve na deserve mo ang taong magmamahal sa'yo ng tunay. Kaya sana humaba pa ang buhay mo, ate." Nakangiting sambit ni Dahlia sa kanya. Dahlia? Bakit nandito ka? At anong humaba pa ang buhay ko? Wala namang taning ang buhay ko ah. Takang tanong niya sa kapatid pero ngumiti lang ito sa kanya bago umalis sa pila. Nang nakalis ito ay hindi niya inaasahan ang susunod sa pila. Nay? Nandito ka rin? Gulat na tanong ni Jenny. Pansin nga rin niya na may dala itong libro. Kaya takang pinirmahan niya rin ang first page nito. "Anak, pinalaki ka nga namin ng itay mo ng tama. Napakabait mo at mapagmahal. Kahit hindi mo tunay na anak si Baby Joe ay tinuring mo siya na parang anak mo. At ang hiling ko lamang ay magkaroon ka ng simple at masayang pamilya habang nabubuhay ka pa rito sa mundo." Puno ng damdaming sambit ng nanay niya. Hindi na iwasang mapakunot noon ni Jenny dahil sa sinabi ng nanay niya. Sumunod na nga rin sa pila ang tatay niya na may dala rin itong libro kaya't pinirmahan niya rin. "Tay, hindi ko alam na ganito pala kayo ka-supportive sa libro ko." Natatawang sad ni Jenny. Hindi pa makapaniwala na nandito ang pamilya niya ngayon. "Anak Jenny, sobrang naantig ang puso ko nang nabasa ang libro mo. Kaya ang hiling ko lang din ay maging masaya at payapa ang puso mo kasamang lalaking magbibigay ng tapat na pagmamahal sa'yo." Puno ng sinseridad na sinabi ng tatay niya na ikinangiti na lamang niya. Magsasalita na sana siya pero bigla na lang umalis sa pila ang tatay niya. Pero
Laking gulat niya nang nakitang nasa panghuling pila. Rafael? Akala ko busy ka sa trabaho kaya hindi mo kami masasamahan ni Baby Jo sa pamamasyal. Imbis na sagutin ni Rafael ang naging tanong niya, ay ngumiti lang ito sa kanya bago nagsalita. I'm your number 1 fan, Jenny. Alam ko na kung bakit naging bestseller agad ang libro mo. Dahil hindi ka lang basta nagsusulat sa pamamagitan ng isip mo. Dahil sinasamahan mo rin ang puso. Nakangiting sad pa ni Rafael sa kanya at may hawak nga rin itong isang libro. Napangiti si Jenny at bahagyang yumuko rin para lagyan ng autograph ang first page ng libro. Ngunit hindi niya inaasahang makabasa pa siya ng Will You Marry Me Again. Napaangat nga agad siya ng tingin kay Rafael. Rafael, anong ibig sabihin ito? Gulat na tanong ni Jenny. Imbis na sagutin siya ni Rafael, ay kinuha nito ang isang kamay niya kaya't napatayo siya mula sa pagkakaupo sa bench. Ngunit ang ikinalaki lamang ng mga mata niya ay nang lumuhod pa ang isang tuhod nito sa harapan niya at may hawak nga rin itong isang nagniningning na singsing sa kamay nito. Jenny, hindi na tayo mga bata para magtaguan ng nararamdaman. Alam kong alam mo rin kung sino ang nilalaman ng puso natin. Kaya pwede ba nating simulang isulat ang bagong kabanata ng buhay natin sa pagmamahalan na walang pagkukunwari? Puno ng emosyong sinabi ni Rafael sa kanya. Nang narinig yun ni Jenny, hindi niya naiwasang maging emosyonal. Pero napabaling lamang siya sa paligid nila nang napansing halos lahat ng mga tao sa park ay nakatingin na rin sa kanila. Masaya ang mga mukha at nagpapalakpakan pa. Ganon din ang pamilya niya na bakas ang saya at tuwa ng mga ito habang karga pa ng nanay niya si Baby Jo na nakikisabay na rin sa palakpakan ng mga tao. Kaya napangiti na lamang siya sa gitna ng pagluha niya. Pinapunta mo ba ang pamilya ko dito para rito? Takang tanong ni Jenny. Yes, Jenny. Pinapunta ko sila. Dahil gusto kong masaksihan ang pamilya mo kung gaano kita kamahal na wala ng pagkukunwari. Matagal na rin kitang pinagmamasdan ng malayo habang naglalako ka ng chicharon noon. Kung hindi mo pa alam, ako yung nagpapabili ng chicharon araw-araw sa driver ko. At siguro nga nakuha mo na agad ang loob ko sa unang kagat ko pa lang sa chicharon mo, Jenny. Nakangiting pagpapaliwanag ni Rafael sa kanya. Hindi naman maiwasang magulat ni Jenny sa nalaman. Ikaw yung boss ni Manong? Ikaw palang suki ko? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, Jenny. Ako nga. At nandito ako ngayon sa harapan mo para tanungin ito sa'yo. Will you marry me again and be with me forever? Buong boses na tanong pa ni Rafael sa kanya na mas ikinabuhos ng mga luha niya. Narinig naman ulit ni Jenny ang palakpakan ng mga tao at ng pamilya niya. Ang ilan ay napapahiyaw na rin. Narinig pa niyang sumigaw ang kapatid niya. Ate, huwag ka na magpakipot pa! Life is short! Sigaw nga ni Dahlia na ikinatawa na lamang niya. Ilang sandali lamang ay bahagyang yumuko pa siya para mahawakan ng magkabilang pisngi ni Rafaela. Nang nagkatinginan sila, ay napangiti siya bago binitawan ang mga salitang nilalaman ng puso niya. Siyempre naman, Rafael. Sa'yo pa rin ako. Kaya oo, pakakasalan ulit kita. Puno ng damdaming sinabi ni Jenny na ikinangiti na lamang ni Rafael. Nang naisuot ang singsing sa isang daliri niya, ay hindi nga nagsayang ng kahit isang segundo si Rafael para mahagkan ang labi niya na puno ng emosyon. At dito nga magsisimula ang unang kabanata ng kwentong pag-iibigan ni Jenny at Rafael na puno ng pagmamahalan na walang halong pagkukunwari. Ngayong nauwi na rin sa totohanan ang pagpapanggap nila ay mas lumalim pa tumibay ang pagsasama nila bilang isang pamilya kasama si Baby Jo. Kasabay ng magandang buhay pag-ibig ni Jenny ay hindi niya inaasahang uusbong din ang karera niya sa larangan ng pagsusulat.
Dahil naging bestseller nga ang unang libro niya, ay hindi niya inaasahan na malaki ang makukuha niyang royalty mula sa publishing company kaya't nakakaipon na rin siya ng malaking pera. At dahil marami pang gustong maabot si Jenny sa buhay, ay hinayaan nga siya ni Rafael na abutin niya ang mga ito bago sila magpakasal ulit. Ang pagsuporta nga nila sa isa't isa ang naging pundasyon para mas patibayin pa ang pagmamahalan nila. Kaya naman, ipinagpatuloy ni Jenny ang pag-aaral sa kolehiyo gamit ang perang naipon niya mula sa kanyang sikat na libro. Dahil malapit ang puso niya sa mga bata at dahil na rin sa naisulat niyang libro ay ito ang nagtulak sa kanya para maging ganap na isang pediatrician. Pero bago nangyari yon, ay kinumpleto niya muna ang pre-med program na biology, pati medical degree. Pagkumpleto rin ng kanyang residency program sa pediatrics ng ilang taon hanggang sa karapat-dapat na rin siyang mag-take ng board exam hanggang sa naipasa nga niya ito. Ang pangarap ni Jenny na maging isang pediatrician ay natupad na rin. Wala ngang pangarap na hindi nakakamtan sa taong determinadong maging matagumpay sa buhay. Mamamatay na po ba ako? Inosenteng tanong ni Joanna o sa kilalang pangalang Baby Joe. 7 taong gulang na nga ito ngayon. Nang nagkatinginan si Rafael at Jenny ay napatawat na pailing na lamang sila sa isa't isa bago binalingan ng bata. Anak, Joanna, bakit mo naman nasabi yan? Mommy, bakit niyo po ako dinala rito sa ospital niyo at parang tutusukin niyo po ang isang braso ko? May sakit po ba ako? Wala kang sakit anak. Babakunahan lang kita para maprotektahan ang kalusugan mo laban sa mga sakit na nakakahawa. Kasalukuyang nasa ospital nga sila at nasa pediatric department. Nagkaroon nga ng libreng bakuna sa ospital nila para sa mga bata upang palakasin ang kalusugan ng mga ito laban sa mga sakit na nakakahawa. Nakasuot nga siya ng puting lab coat ngayon. Ganun po ba, Mommy? Kinabahan po ako ron ah. Sambit ni Joanna ng marahang napahawak pa sa dibdib nito. Doc, ready na yata ang anak natin, kaya bakunahan mo na. Hindi ka ba natatakot sa malaking karayom, nak? Hindi ka ba iiyak? Pag-aalalang tanong pa ni Rafael sa bata. Strong po ako, Daddy. Hindi po ako iiyak. Matapang na sambit nito sa ama. Kaya sinimula na rin ni Jenny ang gagawin. Nilagyan niya muna ng alkohol ang bulak para linisin ang balat ng braso ni Joanna upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Ilang sandali lamang ay marahang pinasok na rin niya ang karayom sa balat nito. Akala nila strong na nga si Joanna dahil katulad ng sinabi nito kanina sa kanila, pero nang nahugot na rin niya ang karayom sa balat nito ay bigla na lang itong napahagulhol sa iyak. Kaya napailing at bahagyang napatawa na lamang sila ni Rafael bago dinamayan ang bata para patahanin ito. Pagdating naman sa makulit at masayang pamilya ni Jenny, ay nabigyan na rin niya ito ng magandang buhay. Nagkaroon pa ng sariling negosyong mga magulang niya ng bigasan. Nakapagpatayo na rin siya ng malaking bahay na simentado. May 3 palapag at bawat palapag nito ay may aircon pa. Ito nga ang naging bunga ni Jenny sa pagsusumikap niya sa buhay. Anak, maraming salamat dahil kahit may sariling pamilya ka na, ay hindi mo pa rin kami kinalimutan. Nakangiting sambit ng nanay niya. Ang swerte talaga namin ng nanay mo dahil may mga anak kami na katulad niyo ni Dahlia na sobra kong magmahal sa mga magulang. Puno ng damdamin na sinabi naman ng tatay niya. Pa-house blessing nga nila ngayon at puno ng pasasalamat ang mga magulang niya. Maswerte rin po kami dahil kayong naging mga magulang namin. Minahal at inaruga niyo po kami ng sobra ni Dahlia. Hanga po ako sa pagiging mga magulang niyo sa amin. Puno ng sinseridad na pasasalamat ni Jenny sa mga magulang niya. Tungkol naman sa kapatid niyang si Dahlia ay nakapagtapos na rin ito sa pag-aaral. Isa na nga itong ganap na guro ngayon. Anak, kumusta ang klase niyo? Hindi ba strict ang teacher niyo? Tanong ni Jenny sa anak. Pagkatapos nga nila sa trabaho, ay dumiretso agad sila ni Rafael sa school para
sunduin ng anak nila. Seryoso po palagi yung mukha ni Teacher Dahlia, Mommy. Siguro po kaya madalang lang siyang umingiti dahil wala pa po siyang boyfriend. Inosenteng sambit niya ni Joanna. Nang narinig yun ni Jenny at Rafael, ay napatawat na pailing na lamang sila. Aba, Joanna, nagiging makulit ka na pala ha? Huwag mong kakalimutan yung assignment mo, okay? Natatawang sad na lamang ni Dahlia sa pamangkin niyang mag-aaral. Yes po, Teacher Dahlia. Bahagyang hinaplos naman ni Dahlia ang buhok ni Joanna bago binalingan ng mag-asawa. Oh, Ate Jenny, Kuya Rafael, kailan niyo babalak magpakasal ulit para matuloy na rin ang honeymoon niyo at para mabigyan niyo na rin ang kapatid si Joanna? Nakangiting sinabi ni Dahlia. Sa susunod na buwan ang pangalawang kasal namin, Dahlia. Nakangiting sagot ni Jenny sa kapatid. Nang nagkatinginan pa sila ni Rafael, ay napangiti na lamang nga sila sa isa't isa. Nang naikasal na rin sila sa pangalawang pagkakataon, ay nagproseso agad sila ng mga dokumento para sa pag-aampon kay Joanna. Naging masaya nga ang pagsasama nila hanggang sa nabuntis na rin si Jenny. 3 buwang buntis na nga siya ngayon at medyo halata na rin ang tiyan. Masayang masaya si Joanna dahil magkakaroon na rin siya ng kapatid. Happy birthday, Joanna! Bati nga nilang lahat sa bata nang mahipa na rin ang kandila sa ibabaw ng cake nito. 10 taong gulang na rin ito ngayon. Thank you po, Mommy and Daddy, at sa inyo pong lahat! Masayang sigaw ni Joanna. Kasalukuyang pinagdiriwang nga ang karawan ni Joanna sa malawak na bakuran ng bahay nila. Dumating din ang mga pamilya nila. Si Lola Margaret na maligayang maligaya rin na makitang masayang buong pamilya ng apo niyang si Rafael sa pagdiriwang ng kaarawan ng anak nito. Dumalo rin ang mga ilang kaibigan at mga kaklase ni Joanna. Ano ang naging wish mo, anak? Nakangiting tanong ni Rafael. Yung naging wish ko po, Daddy, ay sana magsuot po kayo ng costume ni Princess Liana para kayo po ang best friend ko. Excited na sambit ng bata na ikinagulat ni Rafael. Napatawa na lamang ang lahat ng napabaling sa gawin ni Rafael na mukhang hindi pa makapaniwala sa naging wish ng anak. Nakasuot nga ngayon si Joanna ng costume ni Princess Alexa, yung sa Barbie movie ng Barbie and the Diamond Castle. Akala ng mga bisita ay si Jenny ang magsusuot ng isang costume pero si Rafael palang nais ni Joanna na magsuot nito. Daddy's girl nga ito. Mahal, pumayag ka na. Pagbigyan mo ng anak natin. Minsan lang naman to at sa tingin ko, bagay naman sa yung damit ni Princess Liana. Nakangiting bulong ni Jenny sa asawa at sabay kinindatan pa ito. Sa huli, walang nagawa si Rafael kundi suotin na lamang ang costume ni Princess Liana. Isang kulay pink na dress, pink shoes, mahabang wig sa buhok at maliit na crown sa ulo. Ganap na nga si Rafael bilang Princess Liana, ang best friend ni Princess Alexa sa Barbie in the Diamond Castle. Sa tanang buhay niya hindi niya inaasahan na magsusuot siya ng ganito. Ngunit napatawat na pailing na lamang siya. Alang-alang sa anak niya ay gagawin niya ang lahat. Nang bumalik si Rafael sa bakuran suot ang costume ni Princess Liana, ay masayang masaya si Joanna. Yehey! Nandito na rin si Princess Liana! Bagay po talaga sa'yo, Daddy! Di ba po, Mommy? Masayang baling pa ni Joanna sa kaniyang ina. Oo, anak. Bagay nga sa Daddy mo ang suot niya ngayon. Nakangiting tugon naman ni Jenny sa anak. Puno nga ng saya tawanan ang kaarawan ni Joanna. Ngayon naman, may isang mascot ang nagpapatawa sa mga bisita habang nasa gilid si Rafael at Jenny. Nakangiti habang pinagmamasdan ang masayang mukha ng anak nila nang biglang lumapit ang isang kasambahay nila. Ma'am, sir, may nag-deliver po ng parcel ngayon. Saad ni Aling Helen, ang kasambahay nila. Takang tinanggap naman ito ni Jenny, kaya agad umalis ang matanda sa harapan nila. May in-order ka ba sa online? Tanong ni Rafael sa kanya nang nakasuot pa rin ang costume ni Princess Liana. Wala naman, baka may nagpadala ng regalo sa isa sa mga ninang o ninong ng anak natin. Sambit ni Jenny habang binubuksan ang parcel.
Ngunit nang nabuksan na rin ito ni Jenny, ay hindi nila inaasahan ang bubungad sa kanila. Teka, libro ko to ah. Bakit may nagpadala? Bago pa natapos ni Jenny ang sasabihin, ay bigla na lang may nahulog na papel. Nang pinulot niya ito'y napakunot-noo pa siya nang napansing letter ito dahil mahaba-habang nakasulat. Letter? Kaninong letter yan? Pagtataka ni Rafael nang sumilip na rin siya sa hawak na papel ni Jenny. Hindi pa nila maintindihan kung bakit nakaramdam sila ng kaba habang binabasa ng isip nila ang liham na ipinadala sa kanila. Hello, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko na papangalanan ng sarili ko dahil alam kong hindi niya ako deserve makilala dahil sa kamali ang nagawa ko. Akala ko kapag nawala siya sa buhay ko, makakalimutan ko ng masakit na nangyari sa akin ng gabing yun. Ginahasa ako. Wala akong mahinga ng tulong sa gabing yun dahil mag-isa lang ako sa bahay. Hindi rin ako makahingi ng tulong sa iba ng ilang araw dahil binantaan ang buhay ko. Pero dahil sa gusto kong makulong ang may gumawa sa akin ay humingi pa rin ako ng tulong sa mga pulis hanggang sa nakulong siya. Pero nang naisilang ko ang sanggol, ay nabalutan ako ng depression, galit sa nangyaring panggagahasa at parang wala na ako sa tamang pag-iisip. Kaya nagawa ko yun sa kanya. Akala ko magiging okay na ako kapag nawala na siya sa buhay ko. Pero mali pala ako. Dahil walang oras na hindi ako dinadalaw ng konsensya ko. Gabi-gabi hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Parang gusto ko nalang tapusin ang buhay ko. Pero nang nakita ko siya sa isang park na malusog at masayang kasama kayo, parang isang malaking tinik ang nabunutan sa puso ko. Malaki ang pasasalamat ko sa inyo dahil ibinigay niyo ang mundong deserve niya at kayong mga magulang na kaya siyang mahalin ng buot tunay na hindi ko na ibigay sa kanya. Please, huwag niyong sabihin sa kanya ang lahat ng sinabi ko. Ayokong malaman niya na nabuo siya dahil sa ganung pangyayari. Ayokong laitin at husgahan siya ng mga tao. I'm sorry. Basa nga ni Jenny sa isip niya nang nanginginig pa ang mga kamay habang hawak ang papel. Nang natapos nga niyang basahin ang liham, ay napatakip na lamang siya ng bibig kasabay ng pagbuhos ng mga luha niya. Si Rafael ay gulat pa ang mukha nang matapos ding basahin ang liham. Niyakap naman niya ng mahigpit si Jenny habang hinahagod pa ang likod nito. Humagulhol na nga sa pag-iyak si Jenny sa nalaman. Subalit ilang sandali lamang ay naputol ang yakapan nila nang lumapit si Joanna sa kanila. Mommy, bakit po kayo umiiyak? Nalulungkot po ba kayo dahil si Daddy ang pinusuot kong damit ni Princess Liana? Mommy, sorry na po. Huwag na po kayong umiyak. Inosenteng sambit ng bata kay Jenny. Pinahiran pa nga nito ang mga luhang naglalabasan pa rin sa pisngi niya gamit ang mga maliit na palad nito nang lumuhod siya sa harapan nito. No, sweetheart. Masaya lang si Mami dahil ang ganda mo ngayon sa suot mo. Nakangiting sambit ni Jenny at sabay niyakap ng mahigpit ang bata. Daddy, bakit umiiyak din po kayo? Ayaw niyo po ba sa damit ni Princess Liana? Tanong naman ni Joanna sa ama. Bahagyang napatawa si Rafael sa gitna ng paglabasan ng mga luha. No, sweetheart. Masaya lang kami ng mami mo dahil nag-i-enjoy ka sa birthday mo ngayon. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya gagawin namin ang lahat mapasaya ka lang. Nakangiting tugon ni Rafael sa anak. I love you, Mommy and Daddy. Masiglang sinabi ng anak nila na ikinangiti at iyak tuloy nilang lalo. Nagyakapan pa nga silang tatlo. Dahil sa liham ay sinubukan pa nilang ipahanap kung anong buong pangalan ng nagpadala dahil nais nilang tulungan ang biological mother ni Joanna dahil baka nangangailangan pa ito ng tulong para malagpasan ng naging trauma nito sa pangyayari. Pwede rin itong ma-refer ni Jenny sa kaibigang psychiatrist pero hindi pa rin nila mahanap ito hanggang ngayon. Siguro nga'y pinili na lamang itago ang sarili dahil sa nagawa nito sa anak. Kung ganon, hangad lamang ni Jenny at Rafael na malampasan ito ang naging trauma dahil hindi biro kapag depression ang naging kalaban.
Nang naisilang na rin ni Jenny ang pangalawang anak nila, ay pinangalanan nga nila itong Ayesha. 7 taong gulang na rin ito ngayon. Bilog ang mukha at maikli ang buhok. Mapagmahal at mabait pero may pagkakulit din minsan. Close na close nga sila ng ate Joanna niya. Kung tatawa rin ito ay mapapangiti ka na lang talaga dahil sa kabibuhan nito. Mommy, Daddy, bakit po maraming bata rito? Takang tanong ni Ayesha sa kanila. Tinutulungan natin sila anak dahil ang pagtulong sa kapwa ay pinagpapala ng Diyos. Nakangiting sagot ni Jenny sa anak. Dahil sobrang blessed ang pamilya nila, ay naisipan nga ni Jenny at Rafael na tumulong sa mga street kids kaya't nagtayo sila ng isang foundation program na kung saan ay nagbibigay sila ng mga serbisyo tulad ng pagpapaaral ng mga bata, pagbigay ng tirahan at libreng pagamutan din dahil isang pediatrician naman si Jenny. Dito nga rin nila binuhos sa pagtulong ang 100 million. Ang pagmamahalan nga nilang dalawa ay mas tumibay pa dahil sa mabuting puso't pagmamalasakit nila sa mga batang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Pero heto sila, tumutulong para bigyan ng magandang kinabukasan. Mami, Daddy, magsisimula na po tayo sa pamimigay ng mga school supplies sa mga bata. Nakangiting tawag ni Joanna sa mga magulang niya. 17 taong gulang na nga ito ngayon, kaya 1 taon na lang, magiging dalaga na rin ito. Matalinong bata kaya palagi itong honor student, kaya proud na proud nga sila Jenny at Rafael dito. Nang nagsimula na rin sila sa pamimigay ng mga school supplies, bag, sapatos at uniform, ay bakas nga sa mga bata ang saya at pag-asa sa mga mukha nito. Maraming salamat po rito, Doc Jenny. Hindi lang po kayo maganda kundi napakabuti rin po ng puso nyo. Nakangiting pasasalamat ng bata sa kanya nang matanggap nito ang mga kagamitan. Napangiti si Jenny. Mag-aral ka ng mabuti, okay? Nakangiting saad niya sa bata. Ang sunod na nagbigay naman ng mga kagamitan ay ang anak niyang si Ayesha. Napangiti pa nga siya na ito pa mismo ang nagpapasalamat sa bata. Salamat po! Masiglang sambit ni Ayesha nang naibigay ang isang bag sa bata kaya't napangiti na lamang si Jenny sa anak. Sa kabilang banda naman si Rafael at Joanna ang namimigay sa mga bata. Salamat po Kuya Rafael. Ang sobrang bait po ng pamilya niyo para tulungan kami mga bata na nasa lansangan. Pasasalamat ng isang batang lalaki kay Rafael. Masaya kaming matulungan namin kayo. Kaya galingan niyo sa pag-aaral para matulungan niyo rin ang sarili niyo. Nakangiting sagot ni Rafael sa bata. Si Joanna naman ang sumunod na nagbigay ng school supplies sa bata. Makinig ng mabuti kay teacher, okay? Nakangiting sambit niya rito na ikinatango ng bata sa kanya. Nang natapos ang pamimigay nila ng mga kagamitan sa mga bata ay nagkaroon naman sila ng palaro para mag-enjoy ang mga ito. Nagpalaro nga sila ng trip to Jerusalem at ang host sa laro ang isa sa mga staff nila. Tawang-tawa naman si Janet Rafael habang pinagmamasdan ng mga bata sa paglalaro. Kasali nga rin sa laro ang mga anak nilang si Ayesha at Joanna. Subalit ilang sandali lamang ay napabaling si Jenny kay Rafael nang nagsalita ito. Mahal, hindi ko alam kung nasabi ko na ba ito sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na ang swerte ng mga anak natin sa'yo. Dahil may dakila silang ina. Nagagawin ng lahat. Maibigay lang ang klaseng mundo't pagmamahal na nararapat sa kanila. Kaya hanga ako sa'yo. Puno ng sinseridad na sambit ni Rafael. Hindi naman maiwasang mapangiti ni Jenny dahil sa binitawang mga salita ng asawa. Mahal, hanga rin ako sa'yo sa pagiging ama mo sa mga anak natin dahil sa pag-aarog at pagmamahal mo ng lubos. Masaya rin ako dahil marami tayong natutulungan ng mga bata para mabigyan ng magandang kinabukasan. Puno ng emosyong sinabi ni Jenny sa asawa. Natigil lamang ang pag-uusap nila nang lumapit si Ayesha sa kanila. Mommy, mag-storytelling naman po kayo! Masiglang sambit nito sa ina nang natapos ang paglalaro. Mommy, gusto rin po ng mga bata na mapakinggan ang nirelease niyong bagong libro na kwentong pambata. Nakangiting sad naman ni Joanna sa kanya nang lumapit na rin ito. Napangiti si Jenny
At hindi nga siya nagdalawang isip na pagbigyan ng request ng mga ito, kaya naman ay pumunta siya sa unahan habang ang pamilya niya at ang mga bata ay nagsiupo sa sahig para mapakinggan ang libro niyang kwentong pambata na bagong publish lang. Ready na ba ang lahat makinig? Sigaw ni Jenny sa lahat. Napabali nga siya sa mga bata at mukhang hindi na ito makapaghintay na magsimula siya. Nailipat lamang ang tingin niya sa asawa niyang si Rafael na proud na nakangiti sa kanya. Habang ang dalawang anak naman nilang si Joanna at Ayesha ay bakas sa mukha ang saya at excitement. Makita lang niyang masaya at kumpleto ang pamilya niya ay sapat na sa kanya, kaya sinimulan na rin niya ang pagbabasa ng libro. Ang pagmamahalan nga nilang dalawa ay parang libro na kung saan ay nakapaloob sa nilalaman ng bawat pahina ang kaligayahan, lungkot at puno ng pag-asa na kanilang pinagdaanan na mas pinatibay pa ang pagsasama nila. Katulad ng isang libro, hindi talaga nawawalang pagsubok ng mga bida sa kwento. At ito ang nangyari kina Jenny at Rafael. Dumating ang sanggol sa buhay nila para masubok ang pagkatao nila na nagbigay ng inspirasyon at kapupulutan ng aral. Ang pag-iibigan nga nila ay patuloy pa rin sa susunod na kabanata, na puno pa rin ng ligaya at pagmamahal kasamang dalawang anak nila na naging kayamanan ng kanilang buhay. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.